Ibigay niyo ang lahat ng kailangan ng mga pulis. I want those rats in payatas to burn. Siguraduhin niyo na mabubulok sa kulungan ang sino mang humawak sa daddy ko. They are nothing but trash, and trash should be disposed of. Ang boses na yon mula sa radyong debaterya ng isang kapitbahay ay tila isang matalim na kislap ng kidlat na gumuhit sa pandinig ni Teresa. Malamig, mapang-api, at puno ng puot. Isang boses na hindi kumikilala sa halaga ng buhay ng mga taong tulad niya. Mga taong ang tanging kasalanan ay ang isilang sa ilalim ng bunto ng basura. Sa mga sandaling iyon, ang mga kamay ni Teresa ay baon sa malapot at mabahong putik. Ang ulan ay walang awang humahampas sa kanyang manipis na katawan, tila mga latigo ng langit na pilit siyang pinatutumba. Kanina pa siya nagkalkal sa gitna ng naglalakihang bundok ng basura sa payatas, sa gitna ng dilim at bagsik ng bagyo, umaasang makakahanap ng kahit ilang bote ng plastik na maibebenta. Kailangan niya ng pera, kailangan ni Ningning ng gamot. Ang bawat ubo ng kanyang bunsong kapatid ay tila isang kutsilyong sumasaksak sa kanyang puso, at ang kawalan ng pambili ng paracetamol ay isang sumpa na kailangan niyang talunin ngayong gabi. Ngunit sa halip na plastik, isang bagay na hindi ka panipaniwala ang tumambad sa kanyang paningin. Sa ilalim ng isang maruming lona, nakita niya ang isang pares ng sapatos na gawa sa mamahaling balat, mga sapatos na hindi kailanman dapat naroroon sa lupain ng mga limot. Nang hawiin niya ang mga nakatambak na dumi, bumagsak ang kanyang puso sa kaba. Isang matandang lalaki ang nakahandusay. Tusay, ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel, at may mga bula ng laway na lumalabas sa kanyang nanginginig na labi. Ang suot nitong barong ay punit-punit na, at ang leeg nito ay may mga bakas ng madidilim na pasa. "Lolo, Lolo, gising po!" Bulong ni Teresa. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at pag-aalala. Hindi sumasagot ang matanda. Ang tanging naririnig niya ay ang mahinang paghinga nito na tila isang kandilang malapit ng mamatay. Sa gitna ng takot na naigang awa, hindi niya alam kung sino ang lalaking ito. Ngunit alam niya ang amoy ng kamatayan at hindi niya kayang hayaang lamunin ito ng putikan. Dahan-dahan, gamit ang lahat ng natitirang lakas sa kanyang gutom na katawan, binuhat ni Teresa ang matanda. Ang bawat hakbang niya sa madulas na dalisdis ng basura ay isang pakikipagsapalaran. Ang matulis na dulo ng mga kinakalawang na lata ay humihiwa sa kanyang mga talampakan, ngunit hindi niya nararamdaman ang hapdi. Ang tanging nararamdaman niya ay ang bigat ng isang buhay na nakasalalay sa kanyang mga balikat. Habang naglalakad siya patungo sa kanyang munting barong-barong, muling umaling-awngaw sa kanyang isipan ang boses mula sa radyo. Kidnapper, rats, trash. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang labi sa gitna ng ulan. Gaano nga ba kalupit ang mundo? Narito siya. Ibinibigay ang kanyang huling lakas para iligtas ang isang taong itinapon ng sarili nitong uri. Ngunit sa paningin ng mga nasa itaas, siya pa ang masama. Siya ang kriminal. Siya ang basura. Narating niya ang kanyang maliit na tahanan, isang tagpi-tagping istruktura ng kahoy at yero na tila hininga na lang ang nagpapatayo. Ipinasok niya ang matanda at maingat na inihiga sa isang manipis na banig, ang tanging marangal na kagamitan na meron siya. Sa tabi nito, ang maliit na siningning ay natutulog ng balisa, ang noo ay nagbabaga sa lagnat. "Tiisin mo lang, Ningning. Lolo, kapit lang po," sambit niya habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa pagod at ginaw. Kumuha siya ng isang basahan at sinimulang punasan ang putik sa mukha ng matanda. Habang nililinis niya ang noo nito, isang bagay ang kuminang sa ilalim ng madilim na liwanag ng lampara. Isang gintong kwintas na may pendant na hugis korona. Ang pendant na yon, pamilyar yon sa kanya. Isang alaala ng kanyang ina, ang tila gumising sa kanyang diwa. Isang kwentong matagal na niyang ibinaon sa limot.
Ngunit bago pa niya mapag-isipan ng lahat, isang malakas na tunog ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Hindi ito kulog. Ito ay ang tunog ng mga sirena ng pulis na papasok sa kanilang eskinita. Ang mga asul at pulang ilaw ay nagsimulang sumilip sa mga siwang ng kanyang dingding, tila mga mata ng isang halimaw na naghahanap ng biktima. Nandito ang kidnapper! Pasukin ang bawat bahay! Sigaw ng isang lalaki mula sa labas. Napatigil si Teresa. Ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Tumingin siya sa matandang lalaking wala pa ring malay. Pagkatapos ay sa kanyang may sakit na kapatid. Ang kanyang katawan ay tila naging bato sa tindi ng takot. Ngunit sa loob niya, isang bagyo ng emosyon ang naglalaban. Bakit ang paggawa ng mabuti ay kailangang maging ganito kadelikado? Bakit sa mundong ito, ang mga tulad niyang walang-wala ang laging nagiging taya sa laro ng mga makapangyarihan? Ang kanyang lalamunan ay nanuno at ang bawat patak ng ulan sa kanyang yero ay tila isang pako na ibinabaon sa kanyang kabaong. Alam niyang sa sandaling bumukas ang pintong iyon, ang kanyang buhay ay hindi na kailanman magiging pareho. Ano ang gagawin mo, Teresa? Isusuko mo ba ang huling piraso ng iyong dangal para sa isang pagkakataong mabuhay o hahayaan mong lamunin ka ng dilim na ito? Ang huling kaisipang iyon ang naiwan sa kanyang isipan habang ang anino ng mga pulis ay papalapit na sa kanyang pintuan at ang tunog ng mabibigat na bota ay yumayanig sa marupok niyang sahig. Walang puwang ang katarungan para sa mga taong kumakalamang sikmura. Sa mundong ito, ang katotohanan ay madalas na nilalamon ng kinang ng ginto. Ang kaisipang ito ang tanging humahaplos sa isipan ni Teresa habang pinagmamasdan niya ang nanghihinang matanda sa kanyang harapan. Ang bawat patak ng ulan sa kanyang bubungang yero ay tila mga boses na nagbabala sa kanya. Mga boses na nagsasabing ang kanyang kabutihan ang siyang magiging mitya ng kanyang sariling kamatayan. Ang malakas na paghampas sa kanyang pintong gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy ay yumanig sa buong barong-barong. Hindi na siya makahinga. Ang takot ay tila isang malamig na kamay na sumasakal sa kanyang leeg. Alam niyang sa labas ng pintong yon, ang mga awtoridad ay handang turingan siyang kriminal dahil lamang sa utos ng isang babaeng hindi pa niya kailanman nakikilala ngunit tila may hawak ng kanyang tadhana. Buksan mo ang pinto. Alam naming narito ang hinahanap namin. Huwag mong palubhain ang sitwasyon, babae. Ang sigaw ng pulis ay may kasamang tunog ng pagkasira ng kahoy. Sa gitna ng kataranta, wala ng oras si Teresa para mag-isip ng malalim. Mabilis niyang hinila ang ilang malalaking sako ng mga plastik at lumang dyaryo na kanyang nakolekta maghapon. Gamit ang kanyang nanginginig na mga bisig, maingat niyang itinago ang katawan ni Don Arturo sa pinakamadilim na sulok ng kanyang maliit na tahanan sa ilalim ng mga bunton ng basura na nagsisilbi niyang tanging kayamanan. Ang ironic na katotohanan ay hindi nakalampas sa kanya. Isang makapangyarihang tao na marahil ay natutulog sa mga kama na gawa sa sutla ay kailangan ngayong magtago sa ilalim ng mabahong basura upang mabuhay. Nang bumukas ang pinto, ang malakas na hangin at ulan ay pumasok sa loob. Kasabay ng dalawang lalaking nakauniporme na may hawak na naglalakihang ilaw. Ang liwanag ay tumama sa mukha ni Teresa na punong-puno ng putik at luha. Anong kailangan niyo sa amin? May sakit ang kapatid ko, parang awa niyo na. Pabulong na pagsusumamo ni Teresa habang nakaturo sa nanginginig na siningning. Ang isang pulis ay naglibot ng tingin sa loob ng barong-barong na hindi lalampas sa 4 metro ang laki. Ang kanyang mukha ay namimilipit sa dusa dahil sa amoy ng nabubulok na basura at basang karton. Ang baho rito, parang hindi tao ang nakatira. Sigurado ba kayong pumasok dito ang suspek? Tanong nito sa kasama habang sinisipa ang ilang lata sa sahig. Sinabi ng testigo na may nakitang babaeng may buhat na tao rito sa eskinita. Sagot ng isa, sabay lapit sa bunto ng mga sako
kung saan nakatago si Don Arturo. Tumigil ang tibok ng puso ni Teresa. Napahawak siya ng mahigpit sa kanyang dibdib kung saan nakatago ang gintong kwintas na nakuha niya mula sa matanda. Kung malalaman nila ang totoo, hindi lamang siya makukulong, maaaring mamatay si Don Arturo sa mga kamay ng mga taong dapat ay nagpoprotekta sa kanya. Dahil alam ni Teresa na ang boses sa radyo ay mas makapangyarihan kaysa sa batas. Ngunit bago pa mahawi ng pulis ang huling sako, ang maliit na si Ningning ay biglang napasigaw at nagsuka sa gitna ng kanyang matinding lagnat. Ang dumi at baho ay lalong kumalat sa sahig, dahilan upang umatras ang mga pulis ng may matinding pandidiri. "Punyeta! Tara na rito. Wala namang itatago ang isang hampas lupang tulad nito kundi ang sarili niyang baho. Maghanap tayo sa kabilang block." Pagmura ng pulis, bago sila mabilis na lumabas ng bahay, tila natatakot na mahawahan ang kahirapan ni Teresa. Nang muling bumalik ang katahimikan, na tanging patak lang ng ulan ang naririnig, napaluhod si Teresa sa sahig. Ang kanyang buong katawan ay tila nawalan ng buto. Habang hinihingal, dahan-dahan niyang inalis ang mga sako na tumatakip kay Don Arturo. Ang matanda ay naroon pa rin, hindi gumagalaw, ngunit ang kanyang mukha ay tila may bahagyang kulay na kumpara kanina. Sa kabilang panig ng lungsod, sa loob ng isang mansyong lulan ng kislap ng mga kristal, si Selena ay nakaharap sa mga kamera ng balita. Ang kanyang mga mata ay mapupula, tila pagod sa pag-iyak, habang hawak ang isang panyong puti. "I am pleading to those who took my father. Please spare him. He is a good man. Kahit anong halaga, ibibigay ko. Maibalik lang siya ng ligtas." Sabi ni Selena sa telebisyon. Ang kanyang boses ay puno ng panginginig na tila galing sa isang pusong nagdurusa. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, walang bakas ng pagmamahal. Ang tanging naroon ay ang lamig ng isang taong nakamit na ang kanyang pinapangarap. Ibinalik ni Teresa ang kanyang atensyon sa matanda. Kinuha niya ang isang baso ng tubig at dahan-dahang pinainom ang lalaki. Sa sandaling iyon, ang mga daliri ni Don Arturo ay bahagyang gumalaw. Ang kanyang mga talukap ay dahan-dahang bumukas na nagpapakita ng mga matang puno ng kalituhan at kawalan ng malay. Sino? Sino ka?" Ang paos na bulong ng matanda. Tumingin si Teresa sa kanya. Ang puso niya ay puno ng pinaghalong takot at pag-asa. "Teresa po ang pangalan ko, Lolo. Ligtas na po kayo." Tumingin ang matanda sa paligid, sa tulo ng ulan, mula sa bubong, sa maruming banig, at sa mukha ni Teresa na puno ng dumi ng payatas. Ang kanyang mga mata ay nanatiling blangko, tila isang pahina ng libro na nabura ang lahat ng nakasulat. "Nasaan ako? Sino? Sino ako?" Muling tanong ng matanda. Ang kanyang boses ay tila isang bata na nawawala sa dilim. Napasinghap si Teresa. Ang taong ito, na bilyonaryo ayon sa balita, ay wala nang maalala. Sa mga sandaling iyon, natanto ni Teresa ang bigat ng sitwasyon. Ang lalaking ito ay hindi na si Don Arturo Montefalco sa loob ng barong-barong na ito. Siya ay isa na ring biktima. Isang taong itinapon ng lipunan tulad niya. Ngunit habang tinititigan ni Teresa ang mukha ng matanda, isang bagay ang hindi niya mapigilang mapansin. Ang hugis ng mga mata nito, ang paraan ng pagkunot ng noo. Tila may isang anino ng nakaraan na pilit bumubulong sa kanya. Sa gitna ng kanyang pagmuni-muni, isang malakas na katok muli ang narinig sa kanyang pinto. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito mula sa mga pulis. Isang boses ng isang babae ang narinig mula sa labas. Ang boses ni Aling Tiago, ang kapitbahay na kilala sa pagiging mapanghimasok at sa kanyang matalas na dila. "Teresa! Teresa, buksan mo ang pinto. Alam kong may itinatago ka riyan. Nakita ko ang mga pulis kanina. Huwag kang magkaila." Ang kaba sa dibdib ni Teresa ay muling bumalik, mas matindi at mas mapanganib. Sa labas, ang anino ni Aling Tiago ay nakadikit sa siwang ng pinto.
at ang kanyang mga mata ay pilit na sumisilip sa loob, naghahanap ng anumang bagay na maibebenta kapalit ng gantimpalang ipinangako ni Selena. Pirmahan mo ito, Simon. Huwag mong hintayin na mawalan ka ng lahat dahil lang sa isang maling katapatan. Ang tinig ni Selena ay kasing lamig ng bakal habang itinutulak niya ang isang pirasong papel sa ibabaw ng lamesang gawa sa mamahaling mahogany. Sa loob ng mansyon ng mga Montefalco, ang bango ng mga sariwang lili ay tila naging amoy ng isang lamay. Nakatayo si Mang Simon, ang matandang mayordomo, na nagsilbi kay Don Arturo sa loob ng 3 dekada habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Ang kanyang paningin ay nakapako sa dokumentong nagsasabing si Don Arturo ay matagal nang dumaranas ng demensya at hindi na nasa tamang pag-iisip bago pa man ito mawala. Pero Ma'am Selena, alam nating pareho na malakas pa ang isip ni Don Arturo. Nitong nakaraang linggo lang ay nag-review pa siya ng mga audit reports. Ang paos na sagot ni Mang Simon, ang kanyang boses ay tila isang piping pagsusumamo para sa katotohanan. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Selena. Tumayo siya mula sa kanyang upuang balat at dahan-dahang lumapit sa matanda. Ang tunog ng kanyang matitulis na takong sa sahig ay tila bawat tibok ng takot sa dibdib ni Mang Simon. Hinawakan ni Selena ang balikat ng matanda, isang haplos na hindi nagbibigay ng init kundi ng matinding pangamba. Simon, Simon, masyado kang matanda para maging bayani. Isipin mo ang pamilya mo. Ang apo mong nasa ospital. Sino ang magbabayad ng bills kung mawalan ka ng trabaho? Isipin mo ang utang na loob mo sa akin dahil hinayaan kitang manatili rito kahit na mabagal ka na. Bulong ni Selena sa tenga ng matanda. Ang boses ay puno ng laso ng manipulasyon. Ginagawa ko ito para protektahan ang dangal ni Daddy. Ayaw nating maalala siya ng mundo bilang isang matandang naging baliw sa huling sandali ng kanyang buhay, di ba? Ito ang sining ng paglalaro sa isipan na masterado ni Selena. Ginagawa niyang mukhang kabutihan ang kanyang kasamaan at ginagawa niyang utang na loob ang bawat banta na kanyang binibitawan. Pinisil niya ang balikat ni Mang Simon hanggang sa mapadaing ito ng bahagya. Pirmahan mo na. At pagkatapos nito, kumuha ka ng isang buwang bakasyon. May sobrang naghihintay sa iyo sa kusina. Sapat na yon para sa operasyon ng apo mo. Pagkatapos ni Selena, bago siya bumalik sa kanyang upuan, tila isang reyna nakakatapos lang magbigay ng hatol. Sa gitna ng katahimikan, ang tanging maririnig ay ang gasgas ng pluma sa papel. Ang bawat guhit ng tinta ay tila isang pagtataksil na ibinabaon ni Mang Simon sa kanyang sariling dangal. Nang matapos, mabilis siyang lumabas ng silid. Hindi makatingin sa mga mata ng babaeng turing niya ay anak nung bata pa ito. Nang maiwan sa silid, kinuha ni Selena ang dokumento at hinaplos ito ng may tagumpay. Sa wakas, ang lahat ng ito ay sa akin na. Walang matanda, walang nakaraan, walang makakapigil. Bulong niya sa sarili habang nakatingin sa portrait ni Don Arturo na nakasabit sa dingding. Ang kanyang mukha sa salamin ay nagpapakita ng isang anghel, ngunit ang kanyang mga mata ay sumasalamin sa isang impyerno ng kasakiman. Samantala, sa itaas na palapag, ang matandang katulong na si Manang Luz ay tahimik na naglilinis ng silid ni Selena. Sa kanyang katandaan, sanay na siyang maging isang anino sa loob ng mansyon. Nakikita ang lahat, ngunit hindi napapansin. Habang inaayos niya ang mga mamahaling bag ni Selena sa loob ng walk-in closet, isang maliit na bagay ang gumulong mula sa isang itinagong kompartimento. Isang maliit na bote ng gamot. Walang label, ngunit may natitira pang kaunting likido na kulay asul na tila kumikinang sa dilim. Naalala ni Manang Luz ang gabing bago mawala si Don Arturo. Nakita niya si Selena na may bitbit na katulad na bote habang papasok sa silid ng kanyang ama. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis.
Hindi siya isang doktor, ngunit ang paraan ng pagkakaitago ng boteng iyon ay sapat na para magbigay ng babala sa kanyang sistema. Dahan-dahan niyang kinuha ang bote at ibinalot sa kanyang panyo. Itinatago ito sa loob ng kanyang bulsa. Sa labas, ang langit ay tila nagbabadya muli ng ulan, ngunit ang mas matinding bagyo ay namumuo sa loob mismo ng mga dingding ng mansyong Montefalco. Ang katotohanan, gaano man ito ibaon sa ilalim ng ginto at kasinungalingan, ay palaging may paraan para sumibol sa gitna ng kadiliman. Hanggang kailan mananatiling maamatatag ang maskara ni Selena bago ito mabasag ng mismong mga taong kanyang rinerepreso. Ang bawat hakbang ni Manang Luz, palabas ng silid, ay tila isang mabigat na pasanin. Habang daladala niya ang ebidensyang maaaring magpabagsak sa bagong reyna ng mansyon, sinasabing ang mga dingding ay may tenga. Ngunit sa mansyong ito, ang mga dingding ay may mga lihim na handang sumabog sa anumang sandali. Sino nga ba ang tunay na kakampi at sino ang kaaway sa gitna ng laro ng yaman at kapangyarihan? Ang bote sa bulsa ni Manang Luz ay tila naging isang mainit na uling. Nagpapaalala sa kanya na sa mundong ito, ang katahimikan ay minsan ay kasing kahulugan ng kasalanan. Mas mahalaga ang hininga mo kaysa sa laman ng sikmura ko, Lolo. Konti na lang, gagaling din kayo. Ang bulong na yon ni Teresa ay tila isang panalangin na pilit na kumakawala sa kanyang mga tuyong labi. Nakatayo siya sa tapat ng isang maliit na botika. Hawak ang ilang pirasong barya na basang-basa pa ng ulan. Ito ang perang kinita niya mula sa pagbebenta ng mga nakolektang plastik kaninang umaga. Perang dapat ay pambili niya ng kahit 2 pirasong tinapay para sa kanyang sarili na 2 araw nang hindi kumakain ng sapat. Ngunit sa halip na pagkain, ang binili niya ay ang pinakamurang gamot para sa lagnat ni Ningning at isang bote ng alkohol para sa mga sugat ng matandang lalaki. Habang naglalakad pabalik sa kanyang barong-barong, ang bawat hakbang ni Teresa ay tila isang pakikipagbuno sa grabidad. Ang kanyang paningin ay paminsan-minsang nagdidilim dahil sa gutom, ngunit ang imahe ng 2 taong umaasa sa kanya ang nagsisilbing lakas upang huwag sumuko. Pagdating sa loob, ang amoy ng basang lupa at lumang karton ang sumalubong sa kanya. Ngunit sa gitna ng karukhaan, may isang bagong ningning sa sulok ng silid. Ang matanda, na tinatawag niyang lolo, ay nakaupo na ng bahagya. Ang kanyang mga mata ay hindi na kasing labo ng dati, bagamat naroon pa rin ang ulap ng kalituhan. Dahan-dahang lumapit si Teresa at sinimulang linisin ang mga pasa sa braso ng matanda. Tiis lang po, Lolo. Medyo mahapdi ito, pero para hindi maimpeksyon ang mga sugat niyo. Malambing niyang sabi habang dahan-dahang idinidampi ang bulak. Sa gitna ng katahimikan, isang hindi inaasahang bagay ang nangyari. Ang nanginginig na kamay ni Don Arturo ay dahan-dahang umangat at hinawakan ang kamay ni Teresa. Hindi ito isang mahigpit na hawak, kundi isang mahinang pisil, isang pasasalamat na hindi kayang bigkasin ng mga salita. Ang init ng palad ng matanda ay tila isang kuryenteng dumaloy sa puso ni Teresa. Nagpaparamdam sa kanya na sa kabila ng lahat ng hirap, hindi siya nag-iisa. Salamat, anak. Ang paos at halos pabulong na, sabi ni Don Arturo. Ito ang unang pagkakataon na nakapagsalita siya ng malinaw mula nang iligtas siya ni Teresa. Walang anuman po, Lolo. Magpahinga lang kayo, sagot ni Teresa habang inaayos ang kumot na gawa sa pinagdutong-dutong na tela. Samantala, sa kabilang bahagi ng barong-barong, ang maliit na siningning ay naghahalongkat sa isang lumang lata ng biskwit kung saan itinatago ni Teresa ang mga huling alaala ng kanilang ina. Sa gitna ng mga kupas na retrato, nakuha ni Ningning ang isang kwintas. Ito ay ang kwintas na may pendant na hugis korona, ang tanging bagay na naiwan ng ina ni Teresa bago ito pumanaw. Ate, tignan mo. Ang ganda nito, parang kay Lolo.
Masayang sabi ni Ningning habang tumatakbo patungo sa kanila. Bago pa man mapigilan ni Teresa ang kapatid, isinuot na ni Ningning ang kwintas sa leeg ng matanda. Para maging hari ka po, Lolo, ang inosenteng hiling ng bata. Ngunit ang reaksyon ni Don Arturo ay hindi ang inaasahan nila. Sa sandaling dumampi ang pendant sa kanyang balat at makita ang hugis nito sa ilalim ng liwanag ng lampara, ang kanyang mga mata ay biglang lumaki. Ang kanyang buong katawan ay nanigas na, tila tinamaan ng kidlat. Ang mga alaala ay tila mga naglalakihang alon na humahampas sa kanyang isipan. Isang babaeng umiiyak, isang sanggol na inilalayo sa kanya. Ang parehong disenyo ng korona na ipinagawa niya para sa kanyang unang asawa. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at gipit. Nagsimulang manginig ang kanyang mga labi at ang kanyang mga kamay ay sumisid sa kanyang dibdib. Tila pilit na binubura ang isang matinding sakit na nagmumula sa loob. Lolo! Lolo, anong nangyayari sa inyo? Sigaw ni Teresa sa takot habang hinahawakan ng matanda na nagsisimula ng mabulunan at mangisay sa ibabaw ng banig. Ang kwintas ay tila naging isang mainit na bakal na nagpapahirap sa kanya. Ang mga mata ni Don Arturo ay nakapako kay Teresa, ngunit hindi na ito ang mga mata ng isang matandang nawawala. Ito ay ang mga mata ng isang taong nakakita ng isang multo mula sa nakaraan, isang katotohanan kasing bigat ng bundok ng basura sa labas. Sa gitna ng kaguluhan, ang tanging maririnig ay ang mabilis na paghinga ni Don Arturo at ang iyak ng takot ni Ningning. Ang lihim na nakatago sa loob ng maraming dekada ay tila handa ng sumabog, ngunit ang katawan ng matanda ay tila hindi nakakayanin ang tindi ng bugso ng emosyon. Ang 1,000 piso ay sapat na para ibenta ang kaluluwa ng isang taong nagugutom, ngunit ang 5 milyong piso, iyon ay sapat na para sunugin ang buong mundo. Ang kaisipang ito ang tila isang malamig na agos ng tubig na bumuhos sa buong pagkatao ni Teresa nang marinig niya ang usap-usapan sa labas ng kanyang barong-barong. Matapos ang matinding panginginig ni Don Arturo, ang katahimikan sa loob ng bahay ay tila naging mas mabigat. Ang matanda ay nakatulog na dahil sa sobrang pagod, ngunit ang kanyang mga kamay ay nananatiling nakakuyom, tila pilit na hinahawakan ng isang alaala na ayaw nang kumawala. Maingat na kinuha ni Teresa ang kwintas mula sa leeg ng matanda at itinago ito sa loob ng kanyang damit, malapit sa kanyang puso. Hindi niya alam kung bakit, ngunit nararamdaman niyang ang pirasong ito ng ginto ang susi sa isang katotohanang mas mapanganib pa sa mga pulis na naghahanap sa kanila. Isang malakas na pagtulak sa pinto ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Hindi ito katok, kundi isang marahas na pagpasok. Si Aling Tiago, na may hawak na isang lukot na papel, ay pumasok na tila siya ang may-ari ng lupa. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik at ang kanyang nguso ay nakangiwi sa pandidiri habang tinitingnan ang paligid. Teresa, huwag mo akong lokohin. Buong payatas ay alam na ang balita. Tignan mo ito. Isinampal ni Aling Tiago ang papel sa dibdib ni Teresa. Ito ay isang poster ng missing person. Ang mukha ni Don Arturo ay malinaw na nakalathala rito at sa ibaba ay ang halaga ng gantimpala na nakakahilo sa dami ng zero. 5 million pesos, Teresa! 5 million! Alam mo ba kung ilang sako ng bigas yun? Alam mo ba kung gaano kalaking utang na loob ang dapat mong tanawin sa akin dahil hindi pa kita isinusumbong? Napaatras si Teresa, ang kanyang likod ay sumandal sa marupok na dingding. Aling Tiago, parang awa niyo na. Hindi ko siya kinidnap. Nakita ko lang po siyang naghihingalo sa tambak ng basura. May sakit po siya, kailangan niya ng tulong. Isang matunog na tawa ang kumawala sa tuyot na lalamunan ni Aling Tiago. Tulong? Sa mundong ito, ang tanging tulong na totoo ay ang perang pwedeng pambili ng pagkain. Huwag kang magmalinis, Teresa.
Nakita kita kanina. Pinupunasan mo siya. Akala mo ba ay hindi ko alam ang binabalak mo? Gusto mo sigurong suluhin ng reward, no? O baka naman gusto mong perahan ang pamilya nito? Hindi po totoo yan. Ang sigaw ni Teresa, ang kanyang boses, ay nanginginig sa pagitan ng galit at takot. Ang pamilya niya, ang babaeng nasa TV, siya ang naglagay sa kanya sa ganitong kalagayan. Nakita ko siya sa Bairak, Aling Tiago. Hindi siya nawawala. Itinapon siya. Lumapit si Aling Tiago kay Teresa. Ang amoy ng murang tabako ay humalo sa hangin. Wala akong pakialam kung itinapon siya o nahulog siya mula sa langit. Ang mahalaga ay ang pera. Isipin mo, Teresa, ang utang na loob mo sa akin. Noong nagkasakit ang nanay mo, sino ang nagpahiram sa inyo ng pito-pito at ilang pirasong tinapay? Ngayon, ako naman ang tulungan mo. Ibigay mo sa akin ang matanda at paghahatian natin ang reward. Makakaalis ka na sa butas na ito. Mapapagamot mo na si Ningning sa malaking ospital. Tumingin si Teresa sa matandang mahimbing na natutulog. Pagkatapos ay kay Ningning na nakayakap sa kanyang binti habang nanginginig sa takot. Ang alok ni Aling Tiago ay tila isang bitag na gawa sa matatamis na salita. Alam ni Teresa na sa sandaling ibigay niya si Don Arturo kay Aling Tiago, ay tila na rin niyang inihatid ang matanda sa kamatayan sa kamay ni Selena. Hindi ko magagawa yan, Aling Tiago. Tao po siya, hindi gamit na pwedeng ibenta. Ang matigas na sagot ni Teresa. Bagamat ang kanyang tuhod ay tila malapit nang bumigay, nagbago ang anyo ni Aling Tiago. Ang mapanlinlang ng ngiti ay napalitan ng isang nakakatakot na pagngangalit. Ah, ganoon? Pinipili mo ang isang matandang hindi mo naman kamag-anak kaysa sa kaligtasan niyo ng kapatid mo? Napakawalang utang na loob mo talaga. Akala mo ba ay makakatakas kayo? Ang buong barangay ay gising na. Sa tingin mo ba ay hindi nila mapapansin ang isang mayamang amoy mansyon sa loob ng bahay mong amoy basura? Sa gitna ng tensyon, napansin ni Teresa ang isang maliit na detalye. Habang sumisigaw si Aling Tiago, bahagyang nalaglag ang kumot na tumatakip sa balikat ni Don Arturo. Nakita ni Aling Tiago ang isang maliit na balat sa hugis ng bituin sa likod ng tainga ng matanda. Saglit na napatigil ang matandang babae. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at tila may isang alaala siyang naalala. Tumingin siya kay Teresa, pagkatapos ay muli sa matanda at isang kakaibang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Isang ngiti na hindi na lang tungkol sa pera, kundi tungkol sa isang mas malalim at mas madilim na sikreto. Sinasabi ko sa iyo, Teresa, bulong ni Aling Tiago, ang kanyang boses ay naging malambing sa paraang nakakakilabot. May mga bagay na mas mahalaga kaysa sa reward at sisiguraduhin ko na sa huli, luluhod ka rin sa harapan ko. Mabilis na lumabas si Aling Tiago ng barong-barong. Iniwang bukas ang pinto habang ang hangin ng gabi ay pumasok sa loob. Naiwan si Teresa na yakap-yakap si Ningning. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang babala. Alam niyang hindi lang si Selena ang kaaway niya ngayon. Ang mismong mga taong nakapaligid sa kanya, ang mga taong kasama niya sa hirap, ay naging mga lobong handang sumakmal sa kanya dahil sa silaw ng pera. Sa di kalayuan, narinig niya ang tunog ng isang motorsiklo na huminto sa kanto. Hindi ito ang karaniwang tunog ng mga tricycle sa payatas. Ito ay isang tunog na banyaga sa kanilang lugar. Mabilis, malakas, at mapanganib. Huwag kang aalis, Teresa. Kung gusto mong malaman ang dahilan kung bakit namatay ang nanay mo sa hirap habang ang iba ay nagpapasa sa sayaman, manatili ka rito. Ang boses ni Aling Tiago ay hindi na ang boses ng isang ganid na kapitbahay. Ito ay naging isang malamig na bulong na tila nanggaling sa hukay ng nakaraan. Sa loob ng barong-barong, napatigil si Teresa sa pag-eempake ng kanilang kakaunting kagamitan
sa loob ng isang sako. Ang kanyang mga kamay na nanginginig sa takot na baka bumalik ang mga pulis ay nanigas sa gitna ng hangin. Nakaluhod si Teresa sa tabi ni Ningning, pilit na isinisiksik ang isang lumang kumot sa sako. Ang kabalintunaan ng sitwasyon ay sumampal sa kanyang mukha. Sa gitna ng paghahanda niyang tumakas para iligtas ang kanyang buhay, ang katotohanan tungkol sa kanyang pagkatao ang tila gustong humila sa kanya pabalik sa putikan. Dahan-dahang lumingon si Teresa. Ang liwanag ng munting lampara ay nagbibigay ng mahahabang anino sa mukha ni Aling Tiago. Ang matanda ay may hawak na isang kupas na piraso ng tela, isang panyo na may bordang pangalan na Isabel. Ang panyong yon ay pagmamay-ari ng ina ni Teresa, isang bagay na akala niya ay nawala na noong gumuho ang kanilang dating tinitirhan. Anong ibig ninyong sabihin? Ang paos na tanong ni Teresa. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na pilit na kumakawala sa loob ng kanyang dibdib. Hinahampas ang kanyang mga tadyang sa bawat tibok. Lumapit si Aling Tiago at itinuro ang likod ng tainga ni Don Arturo. Pagkatapos ay itinuro ang balikat ni Teresa kung saan nakatago sa ilalim ng kanyang lumang sando ang isang maliit na balat na hugis bituin. Ang balat na yan, hindi yan basta dumi o marka lang. Nakita ko ang markang yan sa anak ng amo ko. 3 dekada na ang nakalilipas. Si Isabel. Ang nanay mo, hindi siya basta-bastang babae na napadpad dito sa payatas. Ang mundo ni Teresa ay tila umiinog ng pabaligtad. Ang amoy ng nabubulok na basura sa labas ay tila naging amoy ng mga lumang alaala. Naalala niya ang kanyang ina, si Isabel, na laging nakatingin sa malayo habang hinahaplos ang kwintas na hugis korona. Naalala niya ang mga gabing umiiyak ang kanyang ina ng tahimik, tila may hinahanap na hindi na kailanman mababalikan. Si Don Arturo? Siya ang dahilan kung bakit itinaboy ang nanay mo. Pagpapatuloy ni Aling Tiago, ang kanyang boses ay puno ng pait. Pinaniwala siya ng mga Montefalco na ang nanay mo ay nagtaksil. Itinapon siya na parang basura, Teresa. Tulad ng pagtatapon nila sa matandang yan ngayon. Ang bawat salita ni Aling Tiago ay tila isang karayom na tumutusok sa puso ni Teresa. Ang galit at awa ay naglalaban sa loob niya. Tumingin siya kay Don Arturo na muling nahimbing ang tulog. Ang taong iniligtas niya, ang taong tinawag niyang lolo, ay ang parehong tao na nagdulot ng dusa sa kanyang ina. Ang miro ng tadhana ay napakabagsik. Pero bakit? Bakit niyo ito sinasabi sa akin ngayon? Tanong ni Teresa. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng paghikbi. Dahil ayaw kong makuha ni Selena ang lahat. Ang sagot ni Aling Tiago habang mahigpit na hawak ang panyo ni Isabel. Si Selena, ang anak-anakan ni Arturo. Siya ang utak sa likod ng pagpapatapon sa nanay mo noon. Kahit bata pa siya, alam na niya kung paano manira ng buhay. At ngayon, si Arturo naman ang biktima niya. Sa labas, ang tunog ng makina ng motor na naririnig ni Teresa kanina ay huminto mismo sa harap ng kanyang pinto. Ang katahimikan na sumunod ay mas nakakabingi kaysa sa ingay ng bagyo. Isang malakas na kalabog sa dingding na gawa sa yero ang nagpatalon sa kanilang lahat. Teresa, lumabas ka riyan. Alam naming narito ang matanda. Isang boses ng lalaki, hindi pulis, kundi isang boses na puno ng panganib at lason. Ang mga mata ni Aling Tiago ay nanlaki sa takot. Ang mga tauhan ni Selena, nandito na sila. Mabilis na kumilos si Teresa. Hindi para tumakas, kundi para harangan ang pinto gamit ang kanyang sariling katawan. Ang kanyang takot ay napalitan ng isang matinding determinasyon. Kung ang matandang ito ay ang kanyang lolo o ang taong sumira sa buhay ng kanyang ina, hindi niya hahayaang makuha ito ng mga taong walang puso. Ang kanyang pagkatao ay hindi binubuo ng yaman o ginto, kundi ng kakayahang magmalasakit
sa gitna ng kawalan. Itago niyo sila, Aling Tiago, sa ilalim ng sahig. Bilis! Bulong ni Teresa habang itinutulak ang matandang babae. Habang hinihila ni Aling Tiago ang nanghihinang si Don Arturo at ang nanginginig na si Ningning patungo sa isang lihim na lagusan sa ilalim ng kanilang barong-barong, naiwan si Teresa na mag-isa sa harap ng pinto. Ang kanyang hininga ay gipit. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa kanyang palad. Ang pinto ay muling nakatanggap ng isang malakas na sipa, dahilan upang may malaglag na mga pako mula sa itaas. Sa bawat pagyanig ng kanyang munting tahanan, tila nadudurog din ang huling piraso ng kanyang kapayapaan. Sino ang darating upang iligtas siya? O kailangan ba niyang maging sarili niyang tagapagligtas sa gitna ng nagngangalit na apoy ng katotohanan? Ang huling nakita ni Teresa bago tuluyang bumigay ang pinto ay ang anino ng isang lalaking may hawak na isang bagay na kumikinang sa ilalim ng ilaw ng buwan. Ang bango ng mga puting lila ay hindi kailanman magiging sapat upang pagtakpan ang amoy ng pagkabulok ng konsensya sa loob ng bahay na ito. Ang kaisipang ito ang tila isang mapait na lasa sa dila ni Manang Luz habang maingat niyang inilalapag ang isang gintong mangkok na puno ng mga sariwang prutas sa harap ni Selena. Sa loob ng maringal na dining room ng mga Montefalco, ang kislap ng mga kristal na chandelier ay tila nanunukso sa kadilimang nagaganap sa labas. Si Selena ay nakaupo sa dulo ng mahabang lamesa, suot ang isang itim na bestida na tila nagluluksa, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tagumpay. Dahan-dahan niyang kinuha ang isang hiwa ng mansanas at kinagat ito ng may pagmamalaki, habang ang kanyang paningin ay nakapako sa mga papeles ng board resolution na magluklok sa kanya bilang pansamantalang tagapangulo ng korporasyon. Manang Luz, bakit tila nanginginig ang mga kamay mo? Tanong ni Selena. Ang kanyang boses ay malambing sa paraang nakakapanginig ng laman. Masyado na ba silang matanda para sa mga gawaing ito? O baka naman may iniisip kang hindi maganda? Napatigil si Manang Luz. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilisang pagtibok. Pasensya na po, Ma'am Selena. Napagod lang po marahil sa paglilinis ng silid ni Don Arturo. Biglang binitiwan ni Selena ang tinidor na lumikha ng isang matalim na tunog sa porselanang plato. Ang kanyang mukha ay agad na nagbago. Ang mapagkunwaring nga pong waring ngiti ay napalitan ng isang mapanganib na titig. Ang silid na iyon ay dapat nang manatiling sarado. Wala nang silbi ang paglilinis sa isang lugar na pag-aari ng isang taong hindi na babalik. Intindihin mo ang sinasabi ko, Luz. Ang nakaraan ay dapat nang ibaon, kasama ng mga taong bahagi nito. Tumayo si Selena at lumapit sa matandang katulong. Hinawakan niya ang baba ni Manang Luz at itinaas ang mukha nito upang magtagpo ang kanilang mga mata. Huwag kang gagaya kay Simon. Masyado siyang naging emosyonal. Kaya ngayon ay naghahanap siya ng bagong matitirhan. Ayaw kong mawalan ng isang tapat na katulong dahil lang sa isang bote ng gamot na hindi naman dapat pakialaman. Ang huling pangungusap ni Selena ay tila isang hatol ng kamatayan para kay Manang Luz. Alam na ni Selena. Alam na niyang nakuha ni Luz ang ebidensya. Ang malamig na pawis ay gumulong sa likod ng matanda. Ngunit pilit niyang pinanatili ang kanyang katatagan. Sa loob ng kanyang bulsa, ang maliit na bote ng asul na likido ay tila naging isang mainit na uling na nagpapaalala sa kanya ng kanyang tungkulin kay Don Arturo. Opo, ma'am. Masusunod po. Ang tanging naisagot ni Manang Luz bago siya mabilis na yumuko at lumabas ng silid. Nang maiwan si Selena, isang malakas na tunog ng vibration mula sa kanyang mamahaling cellphone ang yumanig sa ibabaw ng lamesa. Kinuha niya ito at isang ngiti ng kasamaan ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ma'am, nahanap na namin ang kuta ng babae sa payatas.
Ang boses ng isang lalaki mula sa kabilang linya. Ang parehong boses na naririnig ni Teresa sa labas ng kanyang pinto. Nandito ang matanda. Anong utos nyo? Humigpit ang hawak ni Selena sa gintong mangkok ng prutas. Ang kanyang mga kuko ay tila baon sa balat ng mga prutas hanggang sa lumabas ang katas nito. Siguraduhin nyo na walang makakalabas ng buhay. Hindi ko kailangan ng ebidensya. Ang kailangan ko ay abo. Sunugin nyo ang bawat barong-barong sa paligid niya. Let the trash return to the fire. Ibinaba ni Selena ang telepono at muling kinuha ang mansanas. Ang tamis nito ay tila naging lasa ng dugo sa kanyang imahinasyon, isang tagumpay na binuo mula sa mga pangarap na kanyang ninakaw. Para sa kanya, ang buhay ng mga tao sa payatas ay kasing halaga lamang ng mga balat ng prutas na itinatapon sa basurahan. Ngunit sa labas ng silid, sa dilim ng pasilyo, si Manang Luz ay nakasandal sa pader. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at takot. Narinig niya ang lahat. Narinig niya ang planong pagpaslang sa kanyang amo at sa inosenteng babaeng nagligtas dito. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang kinukuha niya ang kanyang sariling lumang telepono mula sa kanyang apron. Mayroon lamang siyang isang numero na pwedeng tawagan. Si Joaquin, ang batang abogado na itinuring na anak ni Don Arturo, ang tanging tao na hindi pa nabibili ng ginto ni Selena. Sa kabilang panig, sa payatas, ang amoy ng gasolina ay nagsimula nang humalo sa amoy ng ulan. Ang unang kislap ng apoy ay tila isang nanunuksong mata sa gitna ng kadiliman, handang lamunin ang lahat ng pag-asa na pilit na binuo ni Teresa. Ang gintong mangkok ni Selena ay puno ng prutas, ngunit ang bawat kagat niya ay puno ng lason ng kanyang sariling gawa. Ang tadhana ay tila naghahanda na para sa isang malaking pagsabog kung saan ang yaman ay haharap sa apoy at ang katotohanan ay pilit na sasbog mula sa ilalim ng mga abo. Sa harap ng kamatayan, ang ginto ay nagiging tanso at ang pag-ibig ay nagiging tanging sandata. Ang kaisipang ito ang tila nagbibigay ng init sa nanginginig na katawan ni Teresa habang nakaupo siya sa tabi ng banig ni Don Arturo. Sa labas, ang hangin ay sumisipol sa pagitan ng mga siwang ng nipa at yero. Tila isang mapanganib na musika na nagbabadyang muling magdala ng gulo. Ngunit sa loob ng maliit na silid, sa ilalim ng malamlam na liwanag ng isang gaserang malapit ng maubusan ng langis, isang himala ang dahan-dahang nagaganap. Ang mga mata ni Don Arturo ay hindi na blangko. Ang ulap ng kalituhan ay dahan-dahang nahahawi, pinalalitan ng isang malalim at masakit na kamalayan. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay, mapuputi, tuyot at malayo sa itsura ng mga kamay na dating humahawak ng mga mamahaling pluma at bilyon-bilyong kontrata. Pagkatapos, ibinaling niya ang kanyang paningin sa babaeng nasa kanyang tabi. Nakita niya ang mga pasa sa braso ni Teresa. Nakita niya ang dumi sa ilalim ng mga kuko nito at ang pagod na nakaukit sa bawat linya ng mukha ng dalaga. Ngunit higit sa lahat, nakita niya ang mga mata ni Isabel. Ang parehong katapatan, ang parehong tapang, at ang parehong lalim ng pagmamahal na tila hindi kayang basagin ng anumang hirap. Isabel, ang paos na bulong ni Don Arturo. Ang boses niya ay tila nanggaling sa kailaliman ng lupa. Puno ng pagsisisi na 3 dekadang nakaimbak. Napatigil si Teresa sa pag-aayos ng basang tela sa noo ng matanda. Lolo, naalala niyo na po ba? Dahan-dahang umiling ang matanda. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagsimulang mangilid ang luha. Hindi ako si Lolo. Ako si Arturo Montefalco, ang taong naging bulag sa katotohanan, ang taong hinayaan ang sariling dugo na itapon sa basurahan dahil sa maling paniniwala. Hinawakan ni Don Arturo ang kamay ni Teresa. Sa pagkakataong ito, hindi lang ito isang mahinang pisil. Ito ay isang mahigpit na hawak ng isang taong nalulunod at nakakita ng tanging salbabida. Teresa!
Ang kwintas na yon, ang kwintas na suot ni Ningning kanina. Ipinagawa ko yon para sa iyong ina. Isang korona para sa kaisa-isang reyna ng buhay ko na hinayaan kong mawalay sa akin. Ang puso ni Teresa ay tila tumigil sa pagtibok. Ang lahat ng kwento ni Aling Tiago, ang lahat ng pait na naramdaman niya habang lumalaki sa payatas, ay tila nagkaroon ng hugis at anyo sa harap niya. Ang lalaking ito na tinitingala ng buong bansa ay ang kanyang lolo. Ang lalaking pinagkaitan siya ng pangalan ay narito ngayon, mahina at humihingi ng tawad sa loob ng isang barong-barong na mas maliit pa sa banyo ng mansyon nito. Bakit, Lolo? Bakit niyo hinayaang magdusa si nanay? Ang tanong ni Teresa. Ang kanyang boses ay puno ng pigil na paghikbi. Ang galit na dapat sana ay naroon ay tila natatalo ng matinding awa para sa matandang nasa harap niya dahil sa kasinungalingan, Teresa. Dahil sa mga taong ang tingin sa pag-ibig ay isang sagabal sa kapangyarihan. Si Selena, ang kanyang ina, ang nagsimula ng lahat at itinuloy niya ito. Ang bawat salita ni Don Arturo ay tila isang pag-amin sa kanyang sariling kasalanan. Inakala kong ang pagiging Montefalco ay tungkol sa yaman. Ngunit sa bawat araw na inalagaan mo ako rito, natanto ko na ang tunay na yaman ay ang pusong marunong magmahal kahit walang kapalit. Sa sandaling iyon, ang dalawang mundo na matagal nang pinaghiwalay ng pader ng katayuan sa buhay ay tuluyang nagtagpo. Wala nang bilyonaryo, wala nang basurera. Ang tanging naroon ay isang maglolo na pilit na binubuo ang mga basag na piraso ng kanilang pagkatao. Ngunit ang katahimikan ng kanilang pag-uusap ay biglang binuwag ng isang banyagang amoy na pumasok sa loob ng bahay. Hindi ito amoy ng basura, hindi rin ito amoy ng ulan. Ito ay ang masangsang at nakakahilong amoy ng gasolina na dahan-dahang kumakalat sa paligid ng kanilang dingding. Narinig ni Teresa ang mga yabag ng mabibigat na botas sa labas. Ang tunog ng pagtapon ng likido sa tuyong kahoy at yero ay tila isang babala ng kamatayan. Nandyan na sila. Ang bulong ni Teresa. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Lolo, kailangang makalabas na tayo. Iwan mo na ako rito, Teresa. Ang sagot ni Don Arturo, ang kanyang boses ay puno ng pait. Ako ang kailangan nila. Iligtas mo ang sarili mo. At si Ningning, huwag mong hayaang mamatay ang huling pag-asa ng ating pamilya. Hindi po, ang giit ni Teresa, habang pilit na binubuhat ang matanda. Hindi ko kayo iniwan sa bayrak at hindi ko kayo iiwan sa apoy na ito. Magkasama tayong lalaban, Lolo. Sa labas, ang kislap ng isang lighter ay tila isang bituin na bumagsak sa lupa. Sa isang iglap, ang orange na liwanag ay nagsimulang sumilip sa mga siwang ng pinto. Ang init ay dahan-dahang yumayakap sa buong barong-barong at ang usok ay nagsimulang pumasok. Ninanakaw ang hangin sa kanilang mga baga. Ang cliffhanger ng kanilang buhay ay nagsisimula na sa gitna ng naglalagablab na puot ni Selena. Ang apoy ay walang mata, ngunit meron itong puso ng isang halimaw. Nilalamon nito ang lahat, lalo na ang mga pangarap na gawa lamang sa karton at yero. Ang kaisipang ito ang tanging natitira sa isipan ni Teresa, habang ang buong paligid niya ay nagiging isang kulay asupreng impyerno. Ang bawat hininga niya ay tila paglunok ng mga bubog ng usok na humuhukay sa kanyang mga baga. Ang init ay hindi na lamang nararamdaman sa balat. Tila nanunuot na ito sa kanyang mga buto. Isang naglalagablab na puot na nagmula sa kamay ng isang babaeng nasa malayo. Ate! Ate! Hindi ako makahinga! Ang tili ni Ningning. Ang boses nito ay tila isang maliit na huni ng ibon sa gitna ng nagngangalit na ugong ng apoy. Hindi sumagot si Teresa. Wala na siyang lakas para magsalita. Gamit ang isang basang-basahan na itinakip niya sa mukha ni Ningning, hinila niya ang kapatid patungo sa kaisa-isang lagusan na hindi pa nilalamon ng mga dila ng apoy. Sa kanyang likuran, nakapasa ng nanghihinang katawan ni Don Arturo. Ang bigat ng matanda
ay tila bigat ng buong mundo. Ngunit sa bawat hakbang ni Teresa, ang kanyang determinasyon ay mas tumitibay kaysa sa anumang bakal. Iwanan mo na ako, Teresa. Pakiusap, iligtas mo ang bata. Ang mahinang bulong ni Don Arturo sa kanyang tenga. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Bawat salita ay tila isang patak ng ulan na agad natutuyo sa tindi ng init. Hindi, Ilolo. Magkakasama tayong lalabas dito. Ang sigaw ni Teresa. Bagamat ang kanyang paningin ay nagsisimula ng magdilim. Ang kanyang mga paa na walang sapin ay humahakbang sa mga nagbabagang uling ng kanilang dating tahanan. Ramdam niya ang bawat paso, ang bawat hiwa. Ngunit ang sakit sa kanyang puso ay mas matindi pa kaysa sa anumang pisikal na dusa. Sa labas, sa di kalayuan, nakaparada ang isang itim na sasakyan sa ligtas na bahagi ng kalsada. Sa loob nito, nakaupo si Selena habang nakatingin sa nagliliyab na komunidad ng payatas. Ang refleksyon ng apoy sa kanyang mga mata ay nagbibigay dito ng isang demonyong kislap. Kinuha niya ang kanyang telepono at kumuha ng isang larawan ng nasusunog na lugar. Sayang! Ang ganda pa naman sana ng gabi para sa isang selebrasyon. Bulong ni Selena sa kanyang sarili. Habang ang isang mapait na ngiti ay gumuguhit sa kanyang mga labi. Para sa kanya, ang bawat barong-barong na natutupok ay tila isang pahina ng kanyang maruming nakaraan na tuluyan ng nabubura. Wala siyang pakialam kung may mga taong namamatay. Ang mahalaga ay malinis ang kanyang landas patungo sa korona ng mga Montefalco. Bumalik ang eksena sa loob ng nasusunog na chador. Isang malakas na paglagapak ng nabasag na yero ang narinig ni Teresa. Ang kisame ay nagsisimula ng bumigay. Sa harap nila, ang tanging daan palabas ay naharangan na ng naglalakihang mga kahoy na nagliliyab. Ang usok ay tila isang itim na kumot na bumabalot sa kanilang huling pag-asa. Ate, ayoko na po. Takot na po ako. Ang yak ni Ningning habang mahigpit na nakayakap sa binti ni Teresa. Tumingala si Teresa. Nakita niya ang isang malaking haligi ng bahay na dahan-dahang gumigiwang. Sa ilalim nito, naroon si Don Arturo na nakaluhod na sa sobrang panghihina. Sa isang iglap, tila tumigil ang mundo. Ang haligi ay tuluyang bumigay at mabilis na bumagsak patungo sa kinaroroonan ng matanda. Nang walang pag-aalinlangan, binitiwan ni Teresa ang kanyang sako at mabilis na itinulak si Ningning patungo sa ligtas na sulok. Pagkatapos, gamit ang lahat ng lakas ng kanyang maliit na katawan, inihagis niya ang sarili sa ibabaw ni Don Arturo. Isang mabigat na tunog ng pagbagsak ng nasusunog na kahoy ang malingaw-ngaw sa loob ng silid. Ang haligi ay tumama nang direkta sa likod ni Teresa. Isang matalim na hiyaw ng sakit ang kumawala sa kanyang lalamunan. Isang hiyaw na tila bumasag sa mismong kaluluwa ni Don Arturo. Teresa! Ang sigaw ng matanda habang pilit na inaabot ang dalaga. Ang init ng nasusunog na haligi sa kanyang likuran ay tila gustong tunawin ang kanyang laman. Ngunit hindi umalis si Teresa. Nanatili siyang nakadapa sa ibabaw ng kanyang lolo. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa maruming sahig. Ang kanyang mga luha ay mabilis na natutuyo bago pa man makadaloy sa kanyang mga pisngi. Lolo, ayos lang. Po ba kayo? Ang paos na tanong ni Teresa, habang ang dugo ay nagsisimulang humalo sa pawis at dumi sa kanyang mukha. Ang cliffhanger ng kanilang tadhana ay tila narating na ang pinakamataas na rurok. Sa gitna ng naglalagablab na payatas, ang sakripisyo ng isang basurera ay tila naging kaisa-isang liwanag sa madilim na puso ng gabi. Ngunit sapat ba ang lakas ni Teresa upang muling tumayo? O ang apoy na ito ang magiging huling hantungan ng katotohanang matagal nang itinago? Sa labas, ang tunog ng papalapit na bumbero ay tila isang malayo at walang kasiguraduhang pangako, habang ang boses ni Selena ay muling umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang basura ay dapat lang ibalik sa apoy.
Huwag mong ipikit ang iyong mga mata, Teresa. Pakiusap, huwag mo akong iwan sa gitna ng abo at ng aking pagsisisi. Ang boses na yon ni Don Arturo ay tila nanggagaling sa ilalim ng lupa, basag at puno ng pait. Sa gitna ng nagngangalit na apoy sa payatas, ang katawan ni Teresa ay nananatiling nakadapa sa ibabaw ng kanyang lolo. Ang nasusunog na haligi ay nakadagan sa kanyang likuran at ang amoy ng nasusunog na tela at laman ay humahalo sa masangsang na usok. Ang bawat segundo ay tila isang taon ng paghihirap at ang bawat hininga ay tila paghigop ng nagbabagang uling. Si Ningning ay nakakubli sa isang sulok, ang kanyang maliliit na kamay ay nakatakip sa kanyang mga tenga habang walang tigil ang pag-iyak. Ang langit-ngit ng mga bumibigay na yero at ang dagundong ng apoy ay tila isang higanteng halimaw na handang lumamon sa kanila ng buo. Ngunit sa gitna ng kawalan ng pag-asa, isang malakas na pagtulak sa pinto ang bumasag sa ugong ng sunog. Hindi ito ang marahas na sipa ng mga tauhan ni Selena, kundi isang desperadong paghampas ng isang taong handang itaya ang lahat. Isang lalaking naka-Amerikana na ang suot ay puno na ng uling at mantsa ang pumasok sa loob ng nagliliyab na barong-barong. Don Arturo, Teresa! Ang sigaw ni Joaquin. Ang kanyang mga mata ay nangingilid sa luha dahil sa tindi ng usok, ngunit hindi siya tumitigil. Si Joaquin, ang matapat na abogado ni Don Arturo, ay kanina pa naghahanap sa eskinita matapos ang tawag ni Manang Luz. Nang makita niya ang kalagayan ni Teresa, tila tumigil ang pagtibok ng puso ni Joaquin. Mabilis siyang kumuha ng isang basang kumot na nakita sa malapit at ginamit ito upang itulak ang nasusunog na kahoy mula sa likuran ng dalaga. Ang bigat ng haligi ay yumanig sa sahig, ngunit sa wakas ay nakawala si Teresa. Attorney, iligtas niyo po sila. Ang bata, ang lolo ko, ang halos hindi marinig na bulong ni Teresa bago siya tuluyang mawalan ng malay sa mga bisig ni Joaquin. Teresa, hold on! Please don't die on me. Ang pagsusumamo ni Joaquin habang binubuhat ang dalaga. Ang kanyang puso ay punong-puno ng paghanga at awa sa babaeng ito na hindi niya kilala, ngunit handang mamatay para sa isang matandang tinalikuran ng mundo. Sa tulong ni Joaquin, mabilis silang nakalabas sa nagbabagang impyerno. Paglabas nila sa kalsada, ang malamig na hangin ng gabi ay tila isang himala. Ibinaba ni Joaquin si Teresa sa isang ligtas na lugar, malayo sa init, habang ang mga bumbero ay nagsisimula ng bombahan ng tubig ang mga natutupok na bahay. Si Don Arturo, na bagaman nanghihina ay gising ang diwa, ay humawak sa braso ni Joaquin. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa walang malay na mukha ni Teresa. Joaquin, alagaan mo siya. Siya ang aking apo. Siya ang tunay na Montefalco. Napatigil si Joaquin. Ang katotohanan yon ay tila mas malakas pa kaysa sa pagsabog ng mga tangke ng gas sa paligid. Ang basurerang inakala nilang kidnapper ay ang matagal nang nawawalang dugo at laman ng kanyang amo. Don Arturo, kailangan nating umalis dito bago pa bumalik ang mga tauhan ni Selena. Hindi pa tayo ligtas. Ang babala ni Joaquin habang tinutulungan ang matanda na makasakay sa kanyang sasakyan. Dinala sila ni Joaquin sa isang maliit na klinika sa labas ng lungsod. Isang lugar na pag-aari ng isang malapit na kaibigan na maaari niyang pagkatiwalaan. Doon, sa ilalim ng mga puting ilaw at amoy ng antiseptic, ang laban para sa buhay ni Teresa ay nagpatuloy. Habang hinihintay ni Don Arturo at Joaquin ang balita mula sa loob ng emergency room, ang matanda ay hindi mapakali. Ang bawat minutong lumilipas ay tila isang paghuhukom sa kanyang mga nakaraang pagkakamali. Naupo siya sa isang silya. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang muka habang ang kanyang mga balikat ay yumayanig sa tahimik na paghikbi. Attorney, sa buong buhay ko, inakala ko na ang kapangyarihan
ang magbibigay sa akin ng lahat. Pero sa gabi na ito, nakita ko ang tunay na lakas. Nakita ko ang isang pusong hindi kayang sunugin ng anumang apoy. Bulong ni Don Arturo. Tumingin si Joaquin sa bintana, kung saan makikita ang refleksyon ng apoy mula sa malayo. Alam niyang ang gabi na ito ay simula pa lamang ng isang malaking digmaan. Si Selena ay hindi titigil hanggat hindi niya nakukuha ang lahat, at ang buhay ni Teresa ay nasa malaking panganib pa rin. Don Arturo, kailangan nating magplano. Habang iniisip ni Selena na patay na kayo sa sunog, gagamitin natin ang pagkakataong ito para mabawi ang lahat, ang mariing sabi ni Joaquin. Ngunit ang katahimikan ng klinika ay binuwag ng isang nurse na mabilis na lumabas mula sa silid ni Teresa. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Attorney, ang pasyente, bumabagsak ang kanyang vital signs. Kailangan nating magdesisyon ngayon din. Ang kaba sa dibdib ni Don Arturo ay muling binalot ng takot. Sa sandaling iyon, ang tadhana ng mga Montefalco ay tila nakasabit sa isang napakanipis na sinulid. Ang tagapagligtas sa dilim ay dumating na, ngunit sapat ba ang kanyang lakas upang pigilan ang kamatayan na tuluyang agawin ang huling pag-asa ng kanilang pamilya? Ang pinakamabigat na parusa ay hindi ang pagkakulong sa likod ng mga rehas, kundi ang makita ang bawat latay ng iyong sariling pagkakamali sa balat ng taong dapat ay iyong pinoprotektahan. Ang kaisipang ito, ang tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa sistema ni Don Arturo habang nakaupo siya sa tabi ng hospital bed ni Teresa. Ang silid ay nababalot ng amoy ng gamot at ang mahinang tunog ng heart monitor na nagpapatunay na ang buhay ng kanyang apo ay nakasabit pa rin sa isang napakanipis na sinulid. Ang mga kamay ni Teresa, na punong-puno ng mga gasgas at paso mula sa sunog, ay nakapatong sa puting kumot. Mga kamay na sa loob ng maraming taon ay humawak sa basura upang mabuhay, habang siya ay nagpapakasasa sa yaman. Dahan-dahang hinawakan ni Don Arturo ang magaspang na palad ng dalaga. Nararamdaman niya ang bawat kalyo, ang bawat sugat, na tila sumisigaw sa kanya ng lahat ng kanyang pagkukulang. Ang isang bilyonaryo na dati ay tanging mga diamante at gintulang ang hinahaplos, ngayon ay nanginginig ang mga daliri sa paghawak sa kamay ng isang basurera na siyang nagligtas sa kanyang kaluluwa. Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo si Lolo. Ang bulong ng matanda, habang ang mga luha ay pumatak sa benda ng dalaga. Sa sandaling ito, ang kanyang pagkatao ay hinadurog at muling nabuo, hindi na bilang isang makapangyarihang Montefalco, kundi bilang isang matandang nagnanais lamang ng kapatawaran. Bumukas ang pinto at pumasok si Joaquin. Ang kanyang mukha ay seryoso at may dalang mga pahayagan. Don Arturo, lumabas na ang balita. Ayon sa ulat ng media na hawak ni Selena, 3 katao ang kumpirmadong namatay sa sunog sa payatas. Isang matanda, isang dalaga, at isang bata. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Don Arturo. Gusto niya kaming mamatay? Kung gayon, ibibigay natin ang gusto niya. Hayaan nating isipin ng mundo na abo na kami, Joaquin. Hayaan nating isipin ni Selena na wala na ang tanging balakid sa kanyang trono. Ito ang estratehiya ng multo, ang mariing sabi ni Joaquin habang inilalapag ang mga dokumento. Mananatili tayong patay sa kanyang paningin habang nilalasap niya ang kanyang tagumpay. Dahan-dahan nating hihilahin ang bawat hibla ng kanyang kapangyarihan nang hindi niya nalalaman. We will haunt her from the shadows. Handa na ang lahat, attorney? Tanong ni Don Arturo. Ang kanyang boses ay muling nagkaroon ng awtoridad, ngunit sa pagkakataong ito ay puno ng matuwid na galit. Opo, Don Arturo, kausap ko na si Manang Luz. Siya ang magiging mata natin sa loob ng mansyon, at ang mga ebidensyang nakuha natin mula sa sunog, ang mga labi ng gasolina na ginamit ng kanyang mga tauhan, ay ligtas na sa aking vault.
sagot ni Joaquin. Samantala, sa mansyon ng mga Montefalco, ang kapaligiran ay tila isang pista. Maririnig ang kalansing ng mga basong kristal at ang malalakas na tawanan ng mga bisitang politiko at negosyante. Si Selena, na nakasuot ng isang nagkakahalagang ₱1,000,000 pula na bestida, ay naglalakad sa gitna ng bulwagan na tila isang reyna na kakatapos lang manalo sa digmaan. Cheers to the new era of Montefalco Group! Ang sigaw ng isa sa mga kasosyo ni Selena. Itinaas ni Selena ang kanyang baso ng champagne, ang kanyang muka ay nagniningning sa ilalim ng mga chandelier. Salamat sa inyong lahat. My father would have been so proud of this moment. Kahit wala na siya, ipagpapatuloy ko ang kanyang nasimulan ng may higit na sigla at puso. Ang kaplastikan sa boses ni Selena ay sapat na upang masuka ang sinumang nakakaalam ng katotohanan. Sa kanyang isipan, tapos na ang lahat. Ang bawat banta sa kanyang posisyon ay naging abo na sa payatas. Wala na si Don Arturo, wala na ang basurerang yon. At higit sa lahat, wala nang makakaalam ng kanyang mga krimen. Ma'am Selena, may tawag po kayo mula sa press. Bulong ng kanyang sekretarya. Tell them that in honor of my father's memory, we will hold the grandest inauguration party next week. Everyone should see how the Montefalcos rise from the ashes. Ang sagot ni Selena nang may mapang-aping na ngiti. Ngunit sa gitna ng kanyang pagdiriwang, isang kakaibang pakiramdam ang dumaloy sa kanyang batok. Tumingin siya sa retrato ni Don Arturo na nakasabit sa dingding. Sa ilalim ng mga ilaw, tila sumusulyap ang mga mata ng kanyang ama nang may babala. Mabilis niyang iniwas ang kanyang tingin at muling uminom ng alak, pilit na itinatapon ng kaba sa kanyang dibdib. Bumalik ang eksena sa klinika. Dahan-dahang imulat ni Teresa ang kanyang mga mata. Ang puting kisame, ang una niyang nakita. Pagkatapos ay ang mukha ng kanyang lolo na nakangiti sa kanya nang may luha sa mga mata. Lolo! Ang mahinang sambit ni Teresa. Hush, anak. Nandito na si Lolo. Hindi ka na muling masasaktan, sabi ni Don Arturo habang hinahalikan ang kamay ng dalaga. Tumingin si Joaquin sa maglolo. Pagkatapos ay sa kanyang relo. Nagsisimula na ang oras ni Selena. Ngunit hindi niya alam, ang bawat segundong lumilipas ay isang hakbang patungo sa kanyang sariling paghuhukom. Isang misteryo pa ang nananatili sa isipan ni Joaquin. Bago sila umalis sa payatas, nakita niya ang isang taong nakatayo sa dilim. Pinapanood sila habang isinasakay si Teresa sa sasakyan. Isang taong hindi niya makilala. Ngunit may hawak na isang bagay na tila isang lumang recorder. Sino ang estrangherong iyon? At siya ba ay kakampi o isa pang kaaway na naghihintay sa dilim? Ang cliffhanger ng gabi ay hindi ang selebrasyon ni Selena, kundi ang katotohanang ang mga multo ng nakaraan ay nagsisimula na ring magising, handang sumingil sa bawat patak ng luha na dumanak. Itapon niyo ang lahat ng gamit ng matanda. Ayaw kong may matirang bakas ng kahapon sa pamamahay na ito. Ang lahat ng alaala ng isang baliw ay dapat nang maglahok kakasama ng usok. Ang boses ni Selena ay umalingaw-ngaw sa malawak na study room ni Don Arturo. Kasing lamig ng hangin mula sa aircon na dumadampi sa balat ng mga katulong na nakatungo. Sa labas ng bintana, ang sikat ng araw ay tila nanunuya sa kadilimang bumabalot sa mansyon, habang ang mga tauhan ay mabilis na inilalabas ang mga mamahaling libro at personal na gamit ni Don Arturo upang dalhin sa bodega. Si Selena ay nakaupo sa kumpisalang upuan ng kanyang ama. Dahan-dahang hinahaplos ang makinis na sandalan nito nang may mapangaping ngiti. Ang paglapastangang ito sa legacy ni Don Arturo ay tila isang matalim na kutsilyong sumasaksak sa puso ni Manang Luz na nakatayo sa isang sulok. Ang bawat kahon na inilalabas ay tila isang bahagi ng buhay ng kanyang amo na pilit na binubura. Ngunit sa ilalim ng kanyang takot, may isang mas mahalagang misyon si Manang Luz. Sa pamamagitan ng isang mabilis na senyas,
nakita niya ang pagdating ng sasakyan ni Joaquin sa harap ng mansyon. Pumasok si Joaquin sa silid na may dalang isang itim na briefcase. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng bato, isang maskara ng profesionalismo upang itago ang nagngangalit na galit sa kanyang loob. Magandang umaga, Selena. Narito ako para kunin ang mga huling dokumento na kailangan para sa paglilipat ng kapangyarihan sa kumpanya. Tumingin si Selena kay Joaquin. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa hinala. Attorney, napakasipag mo naman yata. Hindi pa nga natatuyo ang mga luha sa aking mga mata. Gusto mo na agad ayusin ang mga papeles? O baka naman, may hinahanap kang iba? Ngumiti si Joaquin ng bahagya, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Ginagawa ko lang ang trabaho ko, Selena. Alam nating pareho na ang bawat segundong lumilipas ay pera para sa korporasyon at ayaw nating magkaroon ng anumang butas na maaaring gamitin ng mga kalaban ng pamilya. Fine, gawin mo ang dapat mong gawin. Pero tandaan mo, Joaquin, ang lahat ng sulok ng mansyong ito ay nasa ilalim ng aking paningin. Ang babala ni Selena bago siya tumayo at lumabas ng silid. Ang tunog ng kanyang mga takong ay tila bawat tibok ng kaba sa dibdib ni Joaquin. Nang masiguradong wala na si Selena, mabilis na lumapit si Joaquin sa isang lihim na vault sa likod ng isang painting. Ngunit hindi ang mga papeles ang kanyang pakay. Sa tulong ng impormasyong ibinigay ni Manang Luz, alam niyang doon itinatago ni Selena ang dashcam memory card mula sa itim na SUV na ginamit sa gabi ng pagtatapon kay Don Arturo. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang dahan-dahang binubuksan ang maliit na kompartimento. Ang bawat kalansing ng mga susi ay tila isang malakas na tunog sa gitna ng katahimikan. Sa wakas, naramdaman niya ang maliit na card. Mabilis niya itong isinilid sa loob ng kanyang bulsa. Ngunit sa gitna ng kanyang pagmamadali, isang maliit at maduming bagay ang nalaglag mula sa bulsa ng isang lumang jacket ni Don Arturo na ililipat na sana sa bodega. Ito ay ang maliit at tahitahing manika ni Ningning. Ang manikang yon ay tila naging isang simbolo ng lahat ng dusa at sakripisyong pinagdaanan ni Teresa sa payatas. Ang boses ni Selena ay muling narinig mula sa pintuan. Ang puso ni Joaquin ay tila tumigil sa pagtibok. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang manika ay tago na sa loob ng kanyang palad. Ngunit ang kanyang briefcase ay nananatiling bukas sa ibabaw ng lamesa. Nakita ni Joaquin na may hawak na isang pulang sobre si Selena. Ang mukha ng babae ay puno ng kuryosidad at panganib. Sino ang nagpadala nito? Isang liham na walang pangalan. Addressed to me. Sinasabi rito na may nakakita sa nangyari sa payatas. Napalunok si Joaquin. Ang misteryosong tao na nakita niya sa dilim noong gabi ng sunog ay tila nagsisimula na ring kumilos. Ngunit siya ba ay kakampi o isang oportunista na nais ding perahan si Selena? Bakit ka namumutla, Joaquin? May alam ka ba tungkol dito? Lumapit si Selena. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay tila naging amoy ng panganib. Ang cliffhanger ay tila isang bitag na dahan-dahang sumasara. Sa isang kamay ni Joaquin ay ang ebidensyang makakapagpabagsak kay Selena at sa kabilang kamay naman ay ang manika na sumasalamin sa kanyang katapatan. Habang ang mga mata ni Selena ay nakatitig sa kanya, ang bawat segundo ay tila isang paghuhukom. May kailangan ka bang ipaliwanag sa akin, attorney? Ang huling tanong ni Selena habang dahan-dahan niyang binubuksan ang pulang sobre. At ang tunog ng pagpunit ng papel ay tila tunog ng isang bombang malapit ng sumabog. Ang pinakamalakas na halakhak ay hindi nanggagaling sa katuwaan, kundi sa isang pusong naniniwalang wala na itong katapat sa mundong ito. Ang kaisipang ito ang tila nagpapatakbo sa bawat hibla ng pagkatao ni Selena habang tinititigan niya ang kanyang sarili sa malaking salamin ng kanyang walk-in closet. Nakasuot siya ng isang makinang na puting gown na puno ng mga kristal, tila isang anghel na bumaba mula sa langit. Ngunit sa likod ng tabing ng mamahaling tela
Ang kanyang kaluluwa ay kasing itim ng uling na naiwan sa payatas. Sa kanyang harapan, ang mga makeup artist at stylist ay mabilis na kumikilos. Nanginginig ang mga kamay sa takot na baka magkamali sila sa bawat pahid ng kulay sa mukha ng kanilang bagong amo. Siguraduhin niyo na walang kahit isang bahid ng dumi sa aking mukha. Ngayong araw, ang mundo ay luluhod sa paanan ng mga Montefalco. Sa paanan ko, ang mariing utos ni Selena, habang ang kanyang mga mata ay nakapako sa kanyang sariling refleksyon. Kinuha niya ang speech na kanyang babasahin para sa inauguration. Binasa niya ang isang linya nang may mapagkunwaring lungkot sa boses. Ang aking ama ay palaging nagsasabi na ang tunay na yaman ay ang pagtulong sa mga nangangailangan. Kaya naman, sa kanyang alaala, maglulunsad tayo ng isang housing project para sa mga biktima ng sunog sa payatas. Pagkatapos basahin ang linyang iyon, isang malakas at nakakangilong tawa ang kumawala sa kanyang lalamunan. Ang kanyang mga balikat ay yumayanig sa labis na katuwaan sa sarili niyang kaplastikan. Housing project? Nakakatawa. Bibigyan natin sila ng mga pader na gawa sa karton habang kinukuha natin ang kanilang mga lupa para sa ating bagong mall. Ganyan ang negosyo, ganyan ang pagiging isang Montefalco. Sa labas ng kanyang silid, ang mga dekorasyon para sa malaking selebrasyon ay nakalatag na. Ang mansyon ay puno ng mga bulaklak na ang bango ay tila sumasakal sa sinumang nakakaalam ng katotohanan. Ngunit sa gitna ng karangyaan, isang bagay ang nagpabago sa timpla ng kanyang mukha. Isang pulang sobre ang nakapatong sa kanyang vanity table. Walang pangalan ang nagpadala. Tanging ang salitang karma ang nakasulat sa gitna sa pamamagitan ng mga letrang ginupit mula sa dyaryo. Dahan-dahan itong binuksan ni Selena, ang kanyang mga kuko ay bahagyang kumamot sa papel na lumikha ng isang matalim na tunog. Sa loob, may isang litrato, isang malabo, ngunit malinaw na imahe ng isang itim na SUV sa gitna ng ulan, at isang kamay na nagtatapon ng isang matanda sa gilid ng kalsada. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at gipit. Ang init ng kanyang galit ay dahan-dahang napalitan ng isang malamig na takot na gumagapang sa kanyang likuran. Sino ang nagpadala nito? Sino ang naglalakas loob na paglaruan ako? Ang sigaw niya, dahilan, upang mabitawan ng stylist ang hawak na lipstick na gumuhit ng pulang mantsa sa sahig. Ma'am, may isang lalaki po sa labas. Iniwan lang po iyan sa gwardiya. Sabi po niya, panoorin niyo raw po ang screen sa main hall mamaya. Ang nanginginig na sagot ng kanyang sekretarya mula sa pintuan. Mabilis na tinupi ni Selena ang litrato at itinago sa kanyang dibdib. Hindi siya pwedeng magpatalo sa takot. Wala itong kwenta. Isang desperadong pananakot lang ito ng mga taong gustong humuthot ng pera. Tuloy ang programa. Bumaba si Selena patungo sa main hall kung saan ang mga pinaka-impluwensyadong tao sa bansa ay naghihintay. Ang tunog ng mga palakpakan ay tila isang musika sa kanyang pandinig. Pilit na nilulunod ang boses ng kanyang konsensya. Tumayo siya sa entablado. Ang mga ilaw ay nakatutok sa kanya. Ginagawa siyang sentro ng universo sa sandaling iyon. Ladies and gentlemen, panimula niya, ang kanyang boses ay puno ng awtoridad at pekeng pagmamalasakit. Ngayong gabi, hindi lang natin ipinagdiriwang ang aking panunungkulan. Ipinagdiriwang natin ang katarungan at ang kinabukasan ng ating bansa. Habang nagsasalita siya, napansin ni Selena ang isang bulto sa likod ng bulwagan. Isang lalaking naka-Amerikana na nakatayo malapit sa control booth. Ang lalaking iyon, pamilyar ang tindig nito. Tila isang multo na matagal na niyang ibinaon sa limot. Sa gitna ng kanyang talumpati, ang malaking screen sa likuran niya ay biglang nag-flicker. Ang slide ng mga portrait ni Don Arturo ay napalitan ng isang itim na background. Isang mahinang tunog ng static ang narinig sa buong sound system na dahan-dahang naging isang malinaw na boses. Sino?
Sino ka? Ang boses na yon. Ito ang boses ni Don Arturo. Ang boses na narinig ni Teresa sa barong-barong. Ang boses na dapat ay abo na sa payatas. Napatigil si Selena. Ang mikropono sa kanyang kamay ay nagsimulang manginig. Ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng kalituhan. Ang kanyang huling halakhak ay biglang naging isang piping hiyaw sa loob ng kanyang lalamunan. Ang cliffhanger ay tila isang bitag na tuluyan ng sumara. Ang kislap ng mga kristal sa kanyang gown ay tila naging mga matatalim na mata na humuhusga sa kanya. Sa bawat segundong dumadaan, ang katotohanan ay dahan-dahang lumilitaw sa screen, handang wasakin ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Patayin niyo yan! Patayin niyo ang screen! Ang sigaw ni Selena, ngunit ang kanyang boses ay nalunod sa muling pagsasalita ng kanyang ama mula sa mga speaker. Isang boses na tila nanggagaling sa kabilang buhay upang singilin ang kanyang mga kasalanan. Ang boses ng katotohanan ay hindi kayang ilibing sa ilalim ng lupa. At ang hustisya ay may sariling paraan upang muling mabuhay mula sa mga abo. Ang katahimikan sa loob ng malawak na ballroom ay tila isang mabigat na kumot na bumalot sa lahat ng mga panauhin. Ang bawat mata ay nakapako sa naglalakihang screen kung saan ang mukha ni Selena ay dahan-dahang napalitan ng isang malabong video. Ito ang footage mula sa dashcam. Ang huling piraso ng katotohanan na pilit na ibinaon sa dilim. Sa screen, malinaw na nakita ang silhouette ni Selena habang itinutulak ang isang matanda palabas ng sasakyan sa gitna ng malakas na ulan. Ang tunog ng kanyang boses na naguutos na iwanan ang basura sa tabi ng kalsada ay umaling-awngaw sa bawat sulok ng mansyon, bumasag sa bawat kasinungalingang binuo niya sa loob ng maraming linggo. Hindi iyan totoo. Gawa-gawa lang yan ng mga kalaban ko. Ang sigaw ni Selena. Ang kanyang boses ay pumiyok sa tindi ng takot. Ang kanyang puting gown na kanina ay tila simbolo ng kadalisayan. Ngayon ay tila naging isang sumpa na lalong nagpatingkad sa kanyang pamumutla. Ngunit ang tunay na pasabog ay hindi ang video. Ang lahat ay napalingon nang dahan-dahang bumukas ang malalaking pintong kahoy sa dulo ng bulwagan. Ang tunog ng marahang pagbukas nito ay tila isang babala mula sa kabilang buhay. Isang lalaki ang pumasok, nakatayo ng tuwid bagamat may hawak na tungkod. Sa kanyang tabi ay si Joaquin, ang abogadong tila isang bantay na handang maningil. Ngunit ang mas nakakuha ng atensyon ng lahat ay ang dalagang nasa kabilang panig ng matanda. Si Teresa. Hindi na siya ang basurerang amoy putik. Suot niya ang isang simpleng asul na bestida. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling puno ng dangal na hindi kailanman nabili ng pera. Daddy? Ang halos hindi marinig na bulong ni Selena. Ang basong hawak niya ay dahan-dahang nulaslas mula sa kanyang mga daliri at bumagsak sa sahig. Ang pagkabasag nito ay tila simbolo ng kanyang tuluyang pagbagsak. Akala mo ba ay madali akong mamatay, Selena? Ang boses ni Don Arturo ay malakas at puno ng awtoridad. Bawat salita ay tila isang sampal sa muka ng kanyang anak-anakan. Akala mo ba ay sapat ang iyong ginto upang sunugin ang katotohanan? Narito ako, hindi bilang isang multo, kundi bilang isang saksi sa iyong kasamaan. Humakbang pasulong si Don Arturo. Bawat tunog ng kanyang tungkod sa marmol na sahig ay tila isang paghuhukom. Ipinakilala kita sa mundo bilang aking anak. Ngunit mas pinili mong maging isang halimaw. At ang babaeng tinawag mong kidnapper, ang babaeng tinangka mong sunugin ng buhay. Itinuro ni Don Arturo si Teresa na ang mga mata ay nangingilid sa luha habang nakatingin sa libu-libong tao. Siya ang aking tunay na dugo. Siya ang apo ni Isabel, ang tanging tagapagmana ng lahat ng meron ako. Isang malakas na bulungan ang sumabog sa loob ng hall.
Ang mga flash ng camera ay tila mga kidlat na tumatama kay Selena, na ngayon ay tila isang hayop na nasukol sa isang sulok. Ang kanyang make-up ay nagsimulang kumalat dahil sa pawis at luha ng galit, hindi ng pagsisisi. Hindi! Akin ang lahat ng ito. Pinagtrabahuhan ko ito. Ang basurerang yan ay walang karapatan. Ang hiyaw ni Selena, ang kanyang katinuan ay dahan-dahang bumibigay. Pinatay mo ang nanay ko para lang sa kayamanan, Arturo. Ngayon, kukunin ko ang sa akin. Sa gitna ng kanyang pagwawala, mabilis na dinukot ni Selena ang isang maliit na patalim na nakatago sa loob ng kanyang palamuti sa buhok. Ang kislap ng bakal ay tila isang nanunuksong kamatayan. Sa isang mabilis at hindi inaasahang pagkilos, sumugod siya patungo kay Teresa. Ang kanyang muka ay puno ng nagngangalit na puot. Kung hindi mapapa sa akin ang koronang ito, walang makakakuha nito. Ang lahat ay napasinghap. Ang mga gwardya ay mabilis na kumilos. Ngunit si Selena ay tila isang baliw na hindi nararamdaman ang paligid. Si Joaquin ay mabilis na humarang, ngunit ang talim ay tila nakatutok na sa dibdib ng dalaga. Ang huling imahe bago ang muling paglamon ng dilim sa eksena ay ang mukha ni Teresa. Hindi takot, kundi isang malalim na awa para sa babaeng tinalikuran na ng sariling kaluluwa. Ang cliffhanger ay tila isang bitag na muling sumara, habang ang tunog ng mabilis na pagtakbo at ang hiyaw ng mga tao ay naging isang malabong ingay sa gitna ng nagbabadyang trahedya. Ang kislap ng patalim ay hindi kailanman magiging kasing liwanag ng kislap ng isang malinis na konsensya. At sa gabing ito, ang kadiliman ay tuluyan ng lalamunin ang rinang binuo mula sa kasinungalingan. Ang hiyaw ni Selena ay tila isang babala mula sa isang nagngangalit na hayop na nasukol sa gilid ng bangin. Ang kanyang paglusob ay mabilis, ang maliit na talim sa kanyang kamay ay nakatutok sa lalamunan ni Teresa. Ngunit sa isang iglap, bago pa man dumampi ang bakal sa balat ng dalaga, isang matipunong braso ang humarang. Si Joaquin. Gamit ang kanyang buong lakas, hinawakan niya ang pulso ni Selena at pinihit ito ng bahagya, dahilan upang bumagsak ang patalim sa sahig. Ang tunog ng pagtama ng bakal sa mamahaling marmol ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom, tila isang huling hudyat ng pagkatalo. Bitawan niyo ako, mga hayop kayo, akin ang lahat ng ito. Ang pagsigaw ni Selena habang pilit na kumakawala sa mga gwardiyang mabilis na sumakmal sa kanyang mga braso. Ang kanyang puting gown ay nagusot, ang kanyang buhok ay nagkagulo-gulo, at ang kanyang mukha na kanina ay tila isang obra maestra ng kagandahan. Ngayon ay tila isang maskara ng kabaliwan. Wala na ang sopistikadong si Selena Montefalco. Ang tanging naroon ay isang babaeng nilamon na ng sariling kasakiman. Dahan-dahang lumapit si Don Arturo sa kanyang anak-anakan. Ang bawat hakbang ng kanyang tungkod ay tila isang tunog ng paghuhukom na bumabaon sa pagkatao ni Selena. Tumingin ang matanda sa mga mata ng babaeng itinuring niyang sariling dugo. At sa halip na galit, ang tanging nakita ni Selena ay isang malalim at nakakangilong awa. Pinakaingatan kita, Selena. Binigay ko sa iyo ang pangalan ko dahil inakala kong mayroon kang puso. Ang boses ni Don Arturo ay nanginginig sa tindi ng emosyon. Pero ang pangalang kinuha mo ay gagamitin ko na ngayon para bawiin ang lahat. Mula sa sandaling ito, hindi ka na isang Montefalco. Ikaw ay babalik sa kung saan ka nagsimula, sa dilim ng iyong sariling mga lihim. Hindi! Hindi niyo pwedeng gawin sa akin ito. Ang hiyaw ni Selena, ang kanyang boses ay pumiyok at naging isang paos na pagmamakaawa. Ako ang nag-alaga sa kumpanya. Ako ang nagligtas sa inyo mula sa kahihiyan. Ang basurerang yan. Wala siyang alam. Wala siyang kwenta. Napatigil si Selena nang humarap sa kanya si Teresa. Walang bakas ng paghihiganti sa mukha ng dalaga. Sa halip,
Isang mapait na luha ang gumulong sa pisngi ni Teresa habang tinitingnan ang babaeng nagtangka sa kanyang buhay. Ang yaman na ipinaglalaban mo, Selena, ay naging isang lason na pumatay sa kaluluwa mo. Ang mahinang sambit ni Teresa. Ang kanyang boses ay malinaw, tila isang daloy ng malamig na tubig sa gitna ng nagbabagang apoy. Inakala mo na ang basura ay nasa payatas, pero ngayong gabi, napatunayan mo na ang tunay na dumi ay hindi ang putik sa aking mga paa, kundi ang puot na nasa loob ng puso mo. Pumasok ang mga opisyal ng National Bureau of Investigation sa loob ng ballroom. Ang tunog ng kanilang mabibigat na bota sa sahig ay tila isang huling kabanata na dahan-dahang nagsasara. Lumapit ang isang opisyal at binasahan si Selena ng kanyang mga karapatan. Selena Montefalco, you are under arrest for frustrated murder, arson, and illegal detention of Don Arturo Montefalco. Ang mariing pahayag ng opisyal, habang kinakabitan ng posas ang kanyang mga kamay, ang bawat kalansing ng bakal ay tila isang sampal ng realidad sa mukha ni Selena. Ang mga bisitang kanina ay pumapalakpak sa kanya, ngayon ay nakatingin nang may pandidiri at pangingilabot. Ang mga kamera na kanina ay kumukuha ng kanyang tagumpay. Ngayon ay nagdodokumento ng kanyang pinakamalaking kahihiyan. Habang hinihila siya palabas ng ballroom, lumingon si Selena sa huling pagkakataon. Nakita niya si Don Arturo na nakayakap kay Teresa at si Ningning na karga-karga ni Joaquin. Sila ang pamilyang sinira niya, ngunit sila rin ang pamilyang muling nabuo sa kabila ng kanyang mga krimen. Mabubulok kayo, hindi pa ito tapos. Ang huling hiyaw ni Selena, bago tuluyang isara ang malalaking pintuan ng mansyon, inilalayo siya sa mundong inakala niyang pag-aari niya habang buhay. Naiwan ang katahimikan sa loob ng ballroom. Tumingin si Don Arturo sa kanyang apo. Anak, tayo na sa loob. Panahon na para ibalik ang kapayapaan sa tahanang ito. Ngunit umiling si Teresa. Tumingin siya sa malawak na mansyon, sa mga gintong palamuti, at sa marangyang buhay na naghihintay sa kanya. Lolo, hindi po rito ang tahanan ko. Ang pangalan ko ay hindi mabubuo ng mga pader na ito. Napatigil si Don Arturo at si Joaquin. Ang lahat ay tila nabigla sa kanyang sinabi. Ang cliffhanger ng kanyang desisyon ay tila isang panibagong simula na hindi inaasahan ng sinuman. Sa gitna ng tagumpay laban sa kasamaan, isang mas malalim na katanungan ang naiwan. Sapat na ba ang katarungan upang punan ng puwang sa pusong matagal nang nag-iisa? Ang tunay na tahanan ay hindi sinusukat sa taas ng mga pader o sa ningning ng mga chandelier, kundi sa lalim ng kapayapaang nadarama ng iyong kaluluwa. Ang kaisipang ito, ang tila naging kumpas ng bawat desisyon ni Teresa habang pinagmamasdan niya ang malawak na bakuran ng mansyong Montefalco mula sa bintana ng kanyang silid. Isang linggo na ang nakalipas mula ng gabing gumuho ang mundo ni Selena. Ngunit para kay Teresa, ang katahimikan sa loob ng marangyang bahay na ito ay tila isang banyagang wika na hindi niya kailanman matututunan. Ang malambot na kama ay hindi kasing sarap ng pakiramdam ng kanyang lumang banig at ang masasarap na pagkain ay tila walang lasa kung hindi niya ito pagsasaluhan sa mga taong nakasama niya sa hirap. Dahan-dahan niyang iniligpit ang kanyang mga gamit sa loob ng isang simpleng bag. Hindi ang mga mamahaling damit na binili ni Don Arturo, kundi ang kanyang mga lumang suot na maayos na nilabhan at ang kwintas na hugis korona. Sigurado ka na ba rito, Teresa? Ang boses ni Joaquin ay narinig mula sa pintuan. Nakasandal ang abogado sa hamba. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at bahagyang lungkot. Tumingin si Teresa sa kanya at ngumiti ng tapat. Attorney, salamat sa lahat. Pero alam mo namang hindi ako bagay sa mga kristal at seda. Ang puso ko ay nagiwan ng bahagi nito sa mga taong hanggang ngayon ay natutulog sa ilalim ng mga lona. Pumasok si Don Arturo sa silid, bit-bit ang kanyang tungkod. Ang kanyang mukha ay mas maaliwalas na ngayon, bagamat may bakas pa rin ng pagsisisi. Hindi kita pipigilan, anak.
Kung doon mo mahahanap ang iyong kaligayahan, gagabayan kita. Pero huwag mong kalilimutan na ang lahat ng yaman ng mga Montefalco ay sayo. Gamitin mo ito hindi para maging reyna, kundi para maging liwanag. Pagkalipas ng ilang buwan, ang tanawin sa Payatas ay hindi na ang dating buntonon ng basura at kawalan ng pag-asa. Sa tulong ng pondo mula sa Montefalco Foundation na pinatatakbo ni Teresa at sa legal na gabay ni Joaquin, isang bagong komunidad ang dahan-dahang sumisibol. Ang mga barong-barong ay napalitan ng mga matitibay na bahay na gawa sa eco bricks, mga laryong gawa mula sa mga niresiklong plastik na dati ay kinakalakal lamang ni Teresa. Isang hapon, habang ang sikat ng araw ay dahan-dahang lumulubog sa likod ng mga bundok ng basura na unti-unti nang tinutubuan ng mga halaman, nakatayo si Teresa sa gitna ng bagong tayong community center. Maririnig ang masayang tawanan ng mga bata na naglalaro sa malawak na espasyo at ang tunog ng pag-uusap ng mga nanay na abala sa kanilang bagong kabuhayan sa pagtatahi. Ito ang kanyang golden moment. Nakita niya si Ningning na tumatakbo patungo sa kanya. Bit-bit ang isang bungkos ng mga bulaklak na pinitas mula sa maliit na hardin. Sa likod ng bata ay si Don Arturo na masayang nakikipagkwentuhan kay Aling Tiago. Ang matandang babae na dati ay ganid sa pera ay naging isa sa mga pinuno ng komunidad. Pilit na tinutubos ang kanyang mga nakaraang pagkakamali sa pamamagitan ng pagtulong sa mga bago nilang kapitbahay. Lumapit si Joaquin kay Teresa. May dalang 2 baso ng malamig na tubig. Tignan mo sila, Teresa. You didn't just rebuild the place. You rebuilt their dignity. Hinawakan ni Teresa ang baso. Ang lamig nito ay tila nagpapagaan sa init ng hapon. Hindi ako ang gumawa nito, Joaquin. Sila ang gumawa nito. Ipinakita ko lang sa kanila na hindi sila basura ng lipunan, na ang bawat isa sa atin ay may halaga, gaano man tayo dumaan sa apoy. Tumingin si Joaquin sa malayo, ang kanyang mukha ay naging seryoso. Kamusta si Selena? Huminga ng malalim si Teresa. Binibisita siya ni Lolo bawat buwan sa piitan. Sabi ni Lolo, madalas pa rin daw itong sumisigaw tungkol sa mga ginto at korona. Masakit isipin na hanggang ngayon, nakakulong pa rin siya sa sarili niyang kasakiman. Ang katahimikan ay bumalot sa kanila. Isang katahimikang hindi nakakabingi kundi nakakapagbigay ginhawa. Nararamdaman ni Teresa ang mahinang ihip ng hangin na nagdadala ng amoy ng bagong lupang binungkal at ng pag-asa. Ngunit sa gitna ng kapayapaang ito, isang sasakyang itim ang huminto sa tapat ng gate ng center. Isang lalaking nakauniporme ang bumaba at lumapit kay Joaquin. May iniabot itong isang itim na folder na may tatak ng korte. Attorney Joaquin, may bagong impormasyon tungkol sa kaso ni Selena. May isang tao pong nagpakita, sinasabing meron pa siyang itinatagong ebidensya na hindi lamang tungkol sa sunog, kundi tungkol sa tunay na nangyari sa ina ni Teresa. 3 dekada na ang nakalipas. Napatigil si Teresa. Ang kanyang puso ay muling tumibok ng mabilis. Akala niya ay tapos na ang lahat ng lihim, ngunit tila may isang huling piraso pa ng nakaraan na gustong lumabas. Ang cliffhanger ng kanilang kasaysayan ay muling naramdaman, tila isang anino na hindi pa handang maglaho. Sino ang taong iyon? Tanong ni Joaquin habang binubuksan ang folder. Isang matandang lalaki po na dating driver ng mga Montefalco. Sinasabi niya na hindi lang si Selena ang may sala noon. Tumingin si Teresa kay Don Arturo na masayang naglalaro kay Ningning sa di kalayuan. Ang katotohanan ay tila isang malalim na balon na hindi nauubusan ng tubig. Handa na ba siyang muling hukayin ang sakit ng nakaraan? O hahayaan na lamang niya itong manatili sa dilim para sa kapayapaan ng kasalukuyan? Ang bagong simula sa Payatas ay tila nahaharap sa isang pagsubok. Isang pagsubok kung ang katarungan ay sapat na o kung ang tunay na kapatawaran ay kailangan pang dumaan sa isang mas matinding pagsubok ng katotohanan. Ang ginto ay maaring matagpuan sa gitna ng bunton ng basura, ngunit ang dangal at tunay na pagkatao
ay hindi kailanman mabibili ng kahit anong dami ng salapi. Ang kaisipang ito ang nagsisilbing haligi ng bagong buhay ni Teresa habang pinagmamasdan niya ang malawak na hardin na dating tambak ng dumi sa Payatas. 1 taon na ang lumipas. Ang hangin ay hindi na nagdadala ng amoy ng pagkabulok, kundi ng bango ng mga namumukadkad na dama de noche at sariwang damo. Ang dating lupain ng mga limot ay naging simbolo na ng pag-asa para sa buong bansa. Nakatayo si Teresa sa balkonahe ng isang simpleng bahay na gawa sa kahoy at bato. Sa kanyang leeg, kuminang ang kwintas na hugis korona sa ilalim ng dapit hapon. Hindi na ito simbolo ng isang trono o kapangyarihan, kundi isang paalala ng katapatan ng kanyang inang si Isabel. Ang huling ebidensya mula sa matandang driver ay naglinis na sa pangalan ng kanyang ina. Hindi ito nagtaksil, kundi naging biktima lamang ng isang masalimuot na inggit. Sa wakas, ang kaluluwa ni Isabel ay payapa na. "Ate, tignan mo, ang ganda ng drawing ko para kay Lolo." Ang masayang sigaw ni Ningning ay pumutol sa malalim na pag-iisip ni Teresa. Tumakbo ang bata patungo sa isang matandang lalaki na nakaupo sa isang tinitindigang duyan sa ilalim ng puno ng mangga. Si Don Arturo. Ang dating hari ng mga Montefalco ay wala ng suot na mamahaling barong. Nakasuot lamang siya ng simpleng kamiseta at tsinelas. Ang kanyang mukha ay puno ng mga kulubot ng katandaan na ngayon ay tila mga guhit ng kapayapaan. Hinaplos niya ang buhok ni Ningning ng may tunay na pagmamahal, isang haplos na hindi kailanman kayang bayaran ng bilyong pondo sa bangko. Sa kabilang dako, naroon si Joaquin, abala sa pag-aayos ng ilang mga dokumento para sa community school. Tumingala siya at nagtagpo ang kanilang mga mata ni Teresa. Isang tahimik na pag-unawa ang dumaloy sa pagitan nila. Isang pag-ibig na hindi kailangang madaliin, isang damdaming dumaan sa apoy, at naging kasing puro ng kristal. Nagkaroon na ba ng kapatawaran? Ang tanong na ito ay madalas pumasok sa isipan ni Teresa. Tumingin siya sa malayo, sa direksyon kung nasaan ang piitan ni Selena. Alam niyang ang galit ay isang bilangguan na mas malala pa sa rehas na bakal. Pinili niyang magpatawad, hindi dahil karapat-dapat si Selena, kundi dahil karapat-dapat ang kanyang sariling puso sa kapayapaan. Si Selena ay naiwang yakap ang kanyang mga anino, habang si Teresa ay lumakad patungo sa liwanag. Nahanap na ba nila ang binien? Sa bawat ngiti ng mga batang nag-aaral sa center, sa bawat pamilyang may sapat na pagkain sa lamesa, at sa bawat gabi na nakakatulog si Don Arturo nang walang dalang takot, doon nahanap ni Teresa ang kanyang langit. Ang mansyon ng mga Montefalco ay nananatiling nakatayo, ngunit ang tunay na kaharian ay narito sa Payatas, sa puso ng mga taong marunong magmahal sa gitna ng hirap. Ang aral na iniwan ng kwentong ito sa bawat nakikinig ay malinaw. Ang pagdurusa ay maaaring magpadumi sa ating mga paa, ngunit hindi nito kailangang mantsahan ang ating kaluluwa. Ang tunay na yaman ay ang kakayahang manatiling mabuti sa mundong puno ng tukso. Dahan-dahang lumubog ang araw, nag-iiwan ng kulay ube at ginto sa langit. Humilig si Teresa sa balikat ni Don Arturo habang ang munting siningning ay nagsimulang umawit ng isang tanyag na himig. Ang bawat nota ay tila isang haplos sa mga sugat ng nakaraan. Ito ang wakas ng isang masakit na kabanata at ang simula ng isang kwentong hindi na muling mabubura ng kahit anong bagyo. Sa mundong ito, ang basura ay maaaring maging bulaklak basta't may pusong handang magdilig nito ng sapat na pag-ibig at pag-asa. Ang bawat ngiti ni Teresa at ang katahimikang namamayani sa mga mata ni Don Arturo ay patunay na ang pinakamalakas na bagyo ay laging sinusundan ng isang payapang dapit hapon. Dito nagtatapos ang ating kwento, ngunit ang aral nito ay mananatiling nakaukit sa ating mga puso.
Mga mahal kong tagapakinig, kumusta ang inyong mga puso matapos nating baybayin ang landas ni Teresa? Maraming salamat sa inyong matiyagang pagsama sa akin mula sa madilim na eskinita ng Payatas hanggang sa pagbabalik ng dangal sa loob ng mansyon ng mga Montefalco. Aaminin ko sa inyo, habang binubuo ko ang bahaging inihagis ni Teresa, ang kanyang sarili sa ilalim ng nagbabagang haligi upang protektahan ang matandang dati ay nagtaboy sa kanyang ina, ay napatigil ako at hindi mapigilan ang pagtulo ng aking mga luha. Ang eksenang yon ay tila isang madiing paalala na ang tunay na pag-ibig ay walang pinipiling katayuan sa buhay. Ang kwentong ito ay hindi lamang bunga ng imahinasyon. Ito ay hango sa mga totoong hibla ng buhay na nakikita natin sa ating paligid. Mga kwento ng pagsasakripisyo at pagbangon na kadalasang hindi napapansin ng mundo. Ang ating pagkatao ay tila mga basag na bubog na natatabunan sa tambak ng basura. Maaari tayong makasugat kung mananatili tayong matulis sa galit. Ngunit kung hahayaan nating linisin tayo ng pagpapatawad, maaari tayong maging isang bintanang nagpapakita ng pinakamagandang sinag ng araw sa iba. Sa inyong palagay, sapat na ba ang naging katarungan para kay Selena? O nararapat ba siyang bigyan ng pangalawang pagkakataon? At kayo, aking mga kaibigan, nasaan kaya kayo habang pinapakinggan ang audio na ito? Marahil ay nagluluto ng hapunan para sa pamilya, nagtutupi ng mga damit, o nagpapahinga matapos ang isang mapaghamong araw. Ibahagi niyo naman sa ating comment section ang inyong mga ginagawa at kung anong bahagi ng kwento ang pinakamalapit sa inyong karanasan. Lagi ninyong tandaan na sa bawat kwento nating ibinabahagi, may isang pusong nakakahanap ng karamay. Huwag niyo ring kalimutang i-like at i-share ang ating video upang mas marami pa tayong maabot na kaluluwang nangangailangan ng pag-asa. Naway manatili kayong matatag, maganda ang loob, at laging may baong ng ngiti sa kabila ng anumang dumi na ibato sa inyo ng tadhana. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng buhay, buhay at pag-ibig. Pamagat ng kwento, gintong pag-asa sa payatas paunawa. Ang lahat ng mga tauhan at sitwasyon sa kwentong ito ay pawang katang-isip lamang na nilikha para sa layuning libangan at upang maghatid ng positibong mensahe sa buhay.